Si Miss Uto ay tulad ni Yu na iniwan ang pinakapopular na babae sa eskwelahan. Ngunit, nang magpakasal muli ang kanilang mga magulang at naging kapatid sa labas siya, muli silang nagkakaroon ng damdamin para sa isa't isa. Nagsimula ang lahat matapos manirahan sina Miss Uto at ang kanyang matinding kalaban, si Yumi, bilang magkapatid, ngunit nagpapanggap silang magkasundo sa harap ng kanilang mga magulang upang pasayahin sila. Habang sa pilitan silang gumagawa ng mga gawaing bahay ng magkasama, sumang-ayon sila na panatilihing lihim ang kanilang nakaraang relasyon upang hindi sila magkaroon ng problema. Kalaunan, nakipagkita si Yumi kay Miss Uto sa kanyang silid at iginiit na tawagin siya bilang ate upang mapanatili ang kanilang pagkukunwari. Ngunit nang tumanggi si Miss Uto, nagsuggest si Yumi ng isang laro para maging interesante. Sa madaling salita, ang unang hindi kumilos ng parang normal na magkapatid ay talo at kailangang maging nakababatang kapatid. Matapos pumayag si Miss Uto sa mga kondisyon, nagsimulang maghalongkat si Yumi sa kanyang kwarto, umaasang mapapatalo niya si Miss Uto. Gayunpaman, nagsimulang mag-alala si Miss Uto na baka matuklasan ni Yumi kung saan niya itinago ang mga magasin na nakakatulong sa kanya sa pag-ehersisyo ng kanyang kanang kamay. Sa kasamaang palad, dumiretso si Yumi sa drawer, kaya gumawa siya ng plano at nagsimulang magpakabait para makapagkasundo sila ng tigil-away. Agad nitong pinakilig si Yumi, na naging dahilan para ituro ni Miss Uto na talo si Yumi. Ang kinabukasan, ipinagpatala sila ng kanilang mga magulang sa iisang eskwelahan at pinag-post sila para sa mga litrato na parang mga cute na magkapatid. Ngunit kalaunan sa seremonya ng pagtanggap, sumang-ayon sila na hinding-hindi sila magpapansinan sa eskwelahan. Gayunpaman, nang tuksuhin siya ni Miss Uto dahil sa pagiging nerd niya sa dati niyang eskwelahan, sinigurado ni Yumi sa kanya na mayroon siyang pasabog. Kalaunan sa klase, pinalibutan si Yumi ng mga estudyante na pumupuri sa kanya kung gaano siya kagaling dahil sa pagkakaroon ng pinakamagandang marka at pagiging kinatawan ng mga estudyante, habang si Miss Uto naman ay nagmumukmak mag-isa. Gayunpaman, pagkatapos ng kanilang oryentasyon, nakahakot si Miss Uto ng kaunting grupo ng mga lalaki, ngunit hindi nagtagal ay natanto niya na sinusubukan lang siyang gamitin ng mga hanggal upang makalapit kay Yumi. Nang gabing yun sa bahay, tinanong ni Yumi si Miss Uto kung bakit hindi siya nagagalit na iniisip ng mga lalaki sa eskwelahan na isa siyang tulog na tao at sinusubukang gamitin siya para lapitan si Yumi. Ngunit sinabihan siya ni Miss Uto na huwag na lang itong pansinin at pumasok sa kanyang silid upang iwasan ang karagdagang usapan. Kinabukasan, habang papunta sila sa eskwelahan, sinundan ni Yumi si Miss Uto, dahilan para magtaka si Miss Uto kung ano ang pinaggagawa ni Yumi, dahil napagkasunduan nilang maglakad ng magkahiwalay papunta sa eskwelahan. Pagdating sa eskwelahan, lumapit kay Miss Uto ang mga lalaki mula sa nakaraang araw, ngunit idinikit ni Yumi ang kanyang dibdib sa kanya at sinabihan silang umalis, dahilan para magtaka si Miss Uto kung ano ang pinaggagawa ni Yumi. Nang gabing yun sa bahay, inihayag ni Yumi na hindi uuwi ang kanilang mga magulang, kaya nagpasya si Miss Uto na magluto ng hapunan dahil nagluluto si Yumi ng hindi masarap na pagkain tulad ng iyong nanay. Habang sila'y kumakain, sinubukan ni Yumi na manggatong sa pamamagitan ng pagsasabi kay Miss Uto na kalimutan ang pakiramdam ng kanyang dibdib kaninang umaga, ngunit sinabi ni Miss Uto na ang kanyang walang anumang ay hindi naman nag-iwan ng bakas. Nainis dito, kalaunan ay pinuwi ni Yumi ang kahihiyan sa sarili sa paliguan at nagpasya na humanap ng paraan upang patunayan na mali siya. Pagkatapos, lumabas siya na nakabalot lamang sa tuwalya, dahilan upang mas amid si Miss Uto sa kanyang inumin habang umupo siya kasama nito at tinanong kung gusto nitong manood. Habang binibiro niya ito, halos malaglag ang kanyang tuwalya kaya siya'y kinabahan, ngunit bumangon si Miss Uto at tinakpan siya ng kanyang jacket. Sinabi niya pagkatapos, niya natigilan ng paggawa ng mga kalokohang makakasira sa kanyang reputasyon. Matapos mapahiya, bumangon si Yumi upang kunin ang kanyang pajama, ngunit nadapa siya, at pareho silang napunta sa isang sensitibong posisyon. Nagpabalik ito sa mga lumang nakakagambalang alaala, ngunit nang magsisimula ng mag-init ang sitwasyon, narinig nilang dumating ang kanilang mga magulang. Mabilis, itinago siya ni Miss Uto sa ilalim ng sofa habang iniisip niya kung paano halos lumabas ang kanyang mga panloob na demonyo. Kinabukasan, nilapitan si Miss Uto ng isa pang giga-chat sa klase, na nakikipagkaibigan, ngunit sinabi ni Miss Uto sa lalaki na hindi niya hahayaan na mapagsamantalahan ng sinuman ang kanyang stepsis. Hindi nagulat, ipinakilala ng lalaki ang sarili niya bilang si Kogura at idinagdag na hindi niya tipo si Yumi.
Narinig ito, sinabi ni Miss Uto na mas nagpapahinala lang ito sa kanya, kaya sinabi ni Kogura sa kanya na lumingon sa likod niya, at doon niya nakita si Yumi na nakatitig sa kanya. Maya-maya, habang nagsusukat ang mga babae para sa kanilang uniforme, nakita ni Yumi si Manami, isang kaklase, na inaasikaso ang kanyang dibdib na tila ba napakabihira ng mga ito, kaya tinanong niya kung may nawawala sa kanya. Mabilis na tinanong ni Manami kung bakit tila punong-puno ang dibdib ni Yumi samantalang ang kanya ay tila minimalist, nang idinagdag niya na nalulungkot siya dahil sa kanyang sukat. Ikinwento ni Yumi kung paano siya lumaki mula A cups hanggang double D. Narinig ito, biglang natuwa si Manami at niyakap si Yumi dahil binigyan siya nito ng pag-asa. Mamaya, sa mga fitness test, nagkasundo ang dalawang babae na pag-aaksaya lang yun ng oras. Ngunit habang nag-aalala si Yuma sa kanyang mahinang pagganap sa ice sports, napakahusay ni Manami sa test. Nang ituro ni Yuma na mahusay siya, sabi ni Manami na nakakainis yun dahil hindi na siya liligawan ng mga lalaki dahil nakikita nila siyang kalaban. Ilang sandali pagkatapos, nang maghanda si Yuma sa pagkuha ng test, nagpasya siyang ibigay ang kanyang buong makakaya para mapanatili ang kanyang reputasyon bilang modelong estudyante. Gayunpaman, nang makita niya si Miss Uto na dumudungis sa pangalan ng pamilya sa mga test, nagpasya siyang galingan ng husto sa mga test. Matapos ipilit ang sarili hanggang sa sukdulan, bumagsak si Yumi, ngunit sa kabutihang palad. Dumating si Miss Uto ng saktong-sakto para seluhin siya at ipinasa siya kay Manami bago umalis. Sa opisina ng nurse, sinisisi ni Yumi ang sarili niya sa sobrang pagpupursige at inamin na hindi siya magaling sa ice sports. Sa kanya ibinunyag na napagod siya sa pagbabasa ng mga libro at pag-aaral ng ice sports para hindi malaman ng mga tao. Nang marinig ito, nasabik si Manami nang malaman na hindi pala perpekto si Yuma. Matapos nito, tinukso niya si Yuma at iminungkahi na magtawagan na sila sa kanilang unang pangalan. Maya-maya, dumating sila sa klase at nakita si Miss Uto, na nagkomento na may eye bag si Yuma. Bigla siyang naging alanganin dito, pero nagkomento si Miss Uto na binibiro lang niya siya at umalis. Kinabukasan, nalaman ni Manami kay Miss Uto na may sakit si Yuma. At habang sinasaliksik niya ito para sa mas maraming impormasyon, hinayla siya pabalik ni Kogura para iligtas si Miss Uto mula sa kanyang masamang hininga. Dahil naiinis, tinanong niya si Kogura kung ano ang gusto nito, at sinabi nitong tinitingnan lang niya ang kapakanan ng kanyang kaibigan. Nagulat, sinabi ni Manami na ginagamit lang nito si Miss Uto para makuha ang loob ni Yuma. Ngunit sinabi ni Kogura na siya ang tipo ng lalaki na nasa sabik lang kapag nakikita ang mga pangyayari. Sa mga sandaling yon, bumalik si Manami kay Miss Uto at sinabing susundan niya ito pauwi para tingnan si Yuma. Pagkatapos ng klase, dumating sila sa bahay ni Miss Uto, at bago sila pumasok, sinabi ni Miss Uto kay Manami na umayos dahil ang presensya nito ay maaaring ikaligalig ni Yuma. Pagpasok nila sa kanyang silid, nakita nila si Yuma, na inaantok na nagsabing nalulungkot siya at tinanong si Miss Uto kung saan ito galing. Mabilis na inihayag ni Miss Uto na naroon si Manami para kumustahin siya, at biglang napagtanto ni Yuma na hindi sila nag-iisa, kaya pinasalamatan niya si Manami sa pagbisita at isiniwalat na bumubuti na ang kanyang pakiramdam. Di nagtagal, habang nagluluto sina Miss Uto at Manami, itinuro ni Manami na siguro mahirap para sa kanya ang mag-uwi ng kasintahan, ngunit sinabi ni Miss Uto na hindi siya babaero. Pagkatapos ay sinabi ni Manami na palagi niyang nalalaman kung may karelasyon ang isang tao mula sa kung paano sila nakikipag-ugnayan sa mga babae. Nang marinig ito, pinigilan ni Miss Uto ang kanyang mga komento, ngunit dahil patuloy sa pagtatanong si Manami, sabi niya ayaw niya ng babae. Tinatanong naman ni Yuma kung ipapakilala niya kay Yuma ang magiging kasintahan niya kapag nagkaroon na siya, pero sabi ni Miss Uto ay hindi niya gagawin dahil hindi niya kailangan ng basbas nito. Pagkatapos, habang naghahanda si Manami na umalis, tinanong niya si Miss Uto kung magkapatid lang ba sila ni Yuma. Bilang tugon, nilinaw ni Miss Uto na sila'y magkapatid sa labas, kaya umalis na si Manami. Nang makabalik siya sa bahay, napansin ni Yuma na mukhang may relasyon sila ni Manami habang nagluluto sila ng magkasama. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Miss Uto na si Manami ay isang malayang espiritu lamang na madaling makasundo kahit sino at sinabihan si Yuma na matulog na. Tinanong naman ni Yuma kung iiwanan niya ulit ito, tulad ng ginawa niya dati, pero sabi ni Miss Uto ay shy na manatili sa bahay kasama niya. Dahil hindi siya pinaniniwalaan nito, inalok ni Miss Uto na hawakan ang mga kamay niya upang matulungan itong makatulog.
ngunit biglang hinawakan ni Yuma ang mga kamay nito at inilagay ang mga ito sa kanyang dibdib. Nagulat, nagbalik sa alaala ni Miss Uto kung paano niya ito nakilala sa aklatan kung saan sila nagbasa at nag-usap tungkol sa mga libro ng magkasama. Noon, hinawakan niya ang kamay nito nang magkasakit ito at magkasama silang nagpalipas ng mga araw, hanggang sa nag-ulo ang kanilang samahan at sila ay naghiwalay. Hindi nagtagal matapos ito, si Mina, ang ama ni Miss Uto, ay muling nagpakasal sa ina ni Yuma, at nang matanto niya na si Yuma ang kanyang bagong kapatid niya sa muling pagpapakasal ng magulang, naisip niya na baliw na siguro ang mga Diyos. Balik sa kasalukuyan, sinimulan ni Yuma na utusan si Miss Uto sa iba't ibang gawain na tila nagtatangkang magtala ng world record. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpasya si Miss Uto na suriin ang kanyang temperatura, ngunit ikinataranta ito ni Yuma. Sa pagsuri ng kanyang temperatura, natuklasan ni Miss Uto na maayos naman siya, kaya tinanong niya kung gaano nakatagal na wala ang lagnat. Nang tumanggi si Yuma na sumagot, naunawaan ni Miss Uto na nagpapanggap lang itong may sakit para lang utusan siya. Kaya tinanong niya kung pagpapanggap din ang paghawak sa kamay, ngunit dahil nahuli na siya, nagulantang si Yuma. Pinilit ni Miss Uto siyang humingi ng tawad sa pagpapanggap. Ilang sandali pagkatapos, inamoy ni Yuma ang pantalon ni Miss Uto at bigla niya itong itinapon ng marealize niya kung gaano siya kabastos tingnan. Tulad ng isang kulturang lumalala. Pagkatapos ay sinisisi niya si Miss Uto sa pagbabalik ng kanyang mga lumang gawi at naiisip na dahil nilabag niya ang kanilang patakaran sa laro, kailangan niyang magpasakop kay Miss Uto kung sakaling malaman nito. Kapag naiisip niya ang lahat ng posibleng magkamali mula roon, nagpasya siyang alisin ang pantalon sa anumang paraan. Sa pagtatago niya palabas ng kanyang silid, napagtanto niyang gising si Miss Uto, kaya umupo siya, naghihintay na makatulog ito. Nang akala niyang tulog na si Miss Uto, sinubukan niyang pumasok ng patago sa silid nito, ngunit nabangga siya rito sa pinto, hawak ang kanyang bra. Di nagtagal pagkatapos, naglaro sila ng bato, papel, gunting para tukuyin kung sino ang unang magpapaliwanag, at dahil talo si Yuma, sinisisi niya ang sarili sa pagbalik sa dating gawi habang idinagdag na hindi niya sana naamoy ang pantalon nito kung nasa tamang pag-iisip siya. Nang marinig ito, sinabi ni Miss Uto na matagal na niya itong ginagawa at pinapaliwanag sa kanya ang sarili. Kaya, inihayag ni Yuma na nung sila pa ay nagde-date, itinatago niya ang mga bagay na ibinigay nito sa kanya sa isang kahon. Biglang namula si Miss Uto nang marinig ito, kaya tinanong ni Yuma kung gusto nito ang ideya niya ng koleksyon ng mga tropeo. Bilang tugon, sinabi ni Miss Uto na nakakasuka ito at idinagdag na marahil ay gusto niyang malaman nito kung gaano siya kakultura. Pagkatapos nito, tinanong niya si Miss Uto kung bakit ito nahuli na may hawak ng kanyang matagumpay na sekreto sa gitna ng gabi, at ipinaliwanag niya na nahulog ito sa labahan, at nang kunin niya ito, pumasok si Mine, kaya hindi niya ito naibalik. Gayunpaman, dahil hindi siya naniniwala sa kanyang kwento, sinabi niya na nasa pareho siyang sitwasyon tulad niya at tinanong kung hindi ba niya ginamit ang kanyang pribadong bahagi sa kanyang mga personal na gamit. Bilang tugon, sinabi ni Miss Uto na hindi niya ginawa at tinanong kung hindi ba rin niya naamoy ang kanyang pantalon. Gayunpaman, itinanggi ito ni Yumi, kaya nagkasundo sila na hindi na muling pag-uusapan ang insidente. Dahil pareho silang lumabag sa mga patakaran, iminungkahi ni Miss Uto na pareho silang gumawa ng hiling bilang kahihinatnan ng paglabag sa mga patakaran, at sumang-ayon si Yumi. Pagkatapos ay si Miss Uto, iminumungkahi niya na bumalik sila sa pagiging magandang magkapatid bago magising ang kanilang mga magulang at idinagdag na maaari silang gumawa ng anumang gusto nila sa labas. Nang araw ding yun, nakita ni Yuma si Miss Uto na kasama ang isang babae at nagulantang dahil kamukha ng babae ang isang tao mula sa kanyang nakaraan. Kinabukasan, ikinwento ni Yumi kay Minami ang nagsisimulang love story ni Miss Uto. Humanga si Minami, na pagkatapos ay tinukoy na may karisma si Miss Uto para mapaibig ang isang babae kung gugustuhin niya. Samantala, iniisip ni Yuma na pinagsasamantalahan lang niya ang isang inosenteng babae. Pagkauwi niya ng araw ding yun, nagulat si Yumi nang makakita ng kakaibang sapatos ng babae sa bahay at naisip niyang malamang ay abala si Miss Uto sa personal na pakikipag-ugnayan sa babae. Kapag naiisip niya kung gaano katagal sila nagde-date bago siya bumisita rito, kinuha na ni Yumi ng litrato ang mga sapatos at tinawagan si Miss Uto para tulungan siyang kumuha ng kung ano sa tindahan. Matapos siyang hintayang umalis, nagpasya siyang pumasok sa silid nito para bigyan ng matinding pagsaway ang babae.
Sa pagkagulat niya, lumabas si Miss Uto mula sa silid at tinanong kung ano ang ginagawa niya roon. Sakto noon, mabilis niyang muling tiningnan ang mga sapatos ngunit napagtantong wala na ang mga ito. Nang tanungin ni Miss Uto kung maayos lang siya, sinabi ni Yuma na malamang ay pinauwi na nito ang babaeng dinala niya sa bahay, ngunit lalo lang itong nagpalito kay Miss Uto. Kaya, ipinakita niya kay Miss Uto ang mga litrato ng mga sapatos, at iminungkahi nito na tingnan niya ang kanyang silid kung may nanghimasok. Pagbalik niya, sinabi ni Yuma na hindi niya makahanap ng sinuman, pero tinanong ni Miss Uto kung mayroong anumang hindi nasa tamang lugar. Sa puntong ito, sinabi ni Yuma kay Miss Uto na umamin siya na nagdala siya ng babae, ngunit umalis lang ito, na sinabing pagod siya. Pagkarinig nito, biglang naisip ni Yuma si Miss Uto na may ginagawang kung ano sa isang babae, kaya tinanong niya kung ano ang ginagawa nito sa babae, ngunit sinabi ni Miss Uto na wala siyang utang na paliwanag dito. Maya-maya, habang iniisip ni Yumi kung sobra lang siyang nag-iisip, iniisip ni Miss Uto ang larawan ng sapatos at isang ekstrang upuan na nakita niya sa hapag-kainan. Bigla, naalala niya ang sandaling nagbabasa siya sa silid-aklatan at lumapit sa kanya ang isang kakaibang babaeng nerd. Humihiling na pakasalan siya. Nagtaka siya kung sino ito bago nito tinanggal ang salamin at peluka. Lumabas na si Minami pala ito na nagkubli bilang iba, kaya tinanong siya ni Miss Uto kung gusto niya ito. Bilang tugon, sinabi ni Minami na hindi niya ito kinaiinisan at papakasalan ito kung magkaroon siya ng pagkakataon. Nagulat, tinanong ni Miss Uto kung bakit niya gustong pakasalan ito, at inihayag nito na ang pagpapakasal dito ay maglalapit sa kanya kay Yumi. Ipinaliwanag niya pagkatapos kung paano nagbahagi si Yumi sa kanya ng sari-saring bagay at idinagdag na gusto niyang maging komportable sila sa paliguan. Nang maglaon sa araw na yon, sinundan ni Minami si Miss Uto kung saan-saan, binabanlawan siya at nauwi sa pagsunod sa kanya pauwi. Pagkatapos nito, tinawagan ni Miss Uto si Kogure dahil alam niya mas mabuti na si Minami, at tinanong siya tungkol dito. Ipinaliwanag ni Kogure na si Minami ay nagiging labis na nakatuon kapag may gusto siya, hanggang sa umabot sa sukdulan. Isinalaysay niya kung paano nagkaroon si Minami ng kasintahan at walang tigil na inasikaso ang bawat pangangailangan nito hanggang sa labis na ma-stress ang kawawang lalaki at kinailangan ma-hospital. Pagkatapos nito, binalaan ni Kogure si Miss Uto na iwasan ang mga matitinding gawin ni Minami at iminungkahi na gumawa sila ng plano kung sakaling samobra si Minami, at iminungkahi ni Miss Uto na gawin na nila ito. Nang gabing yun, pumunta si Miss Uto sa silid ni Yuma at sinabing naisip na niya ang parusa nito sa paglabag sa mga patakaran. Nang tanungin siya kung ano ito, hiniling ni Miss Uto na makipag-date ito sa kanya kinabukasan. Kinabukasan, naghihintay si Yuma kay Miss Uto sa napili nilang lugar at nagtataka kung ano ang balak nito sa kakaibang paanyaya sa date. Habang iniisip niya kung ang pagde-date kasama ang kanyang stepbrother ay lumalabag sa anumang patakaran, dumating si Miss Uto at humingi ng paumanhin sa pagdating ng huli. Nang tingnan niya ito, nagtataka si Yumi kung nagluloko na ang kanyang mga mata at napapapula sa pagkakita kung gaano ito kapogi. Maya-maya sa aquarium, habang nakapila sila para sa ticket, napagtanto ni Yumi na napapalibutan sila ng mga magkasintahan at pamilya, kaya nagtataka siya kung ano ang ginagawa nila doon. Pagkatapos ay sumulyap siya rito at sinisisi ang mga Diyos sa pagpapadala ng lalaking pinapangarap niya bilang kanyang stepbrother. Matapos bayaran ni Miss Uto ang mga tiket, hawak niya ang kamay ni Yumi, ikinamamangha niya habang hinihila niya ito. Sa hindi niya nalalaman, pinapanood sila ni Kogure at Minami habang nagkukunwari silang isang ordinaryong magkasintahan. Samantala, naalala ni Miss Uto ang sandaling ipinaliwanag ni Kogure na ang layunin ng date ay para mapatigil si Minami sa kanyang pagkahumaling kay Yumi sa pamamagitan ng pagpapatutuo sa brother complex ni Yumi. Habang inihahanda niya si Miss Uto para sa date, sinabi ni Kogure na madudurog ang mga pangarap ni Minami na makapagpakasal sa pamilya kapag nakita niya silang nagde-date. Kaya pinayuhan niya si Miss Uto na umarte na parang nasa telenovela sa date. Sa aquarium, habang pinapanood ni Minami, iniisip ni Miss Uto na siya. Kailangan niyang sundin ang plano at magkunwari na gusto pa rin niya ang kanyang ex dahil hindi niya ito maipaliwanag kay Yumi. Sa kanya naalala ang mga aralin ni Kogure sa RIS 101 at nagpasya siyang subukan ang mga ito kay Yumi, upang bigyan si Minami ng isang palabas na panghabang buhay. Kaya nahuli siya ni Yumi, nakatitig dito at nagsabi ng isang nakakatuwang impormasyon tungkol sa aquarium.
Pagkatapos nito, sinubukan ni Miss Uto na purihin ang itsura ni Yumi, ngunit nagkamali at napasama ang pangungutya. Gayunpaman, natigilan si Yumi sa kinatatayuan at pinasalamatan si Miss Uto sa papuri. Habang nakatutok si Minami sa kanila, hinawakan ni Miss Uto si Yumi sa balikat at inilapit siya, kaya siya ay nabigla. At nagtataka kung bakit ang bango niya. Nang maramdaman niyang nanghihina ang kanyang tuhod, sumimangot siya, nagtatanong kung gaano katagal niya siyang balak hawakan. Kaya pinakawalan siya ni Miss Uto at ipinaliwanag na sinusubukan lang niyang panatilihin siyang malapit dahil magulo. Pagkatapos ay sumagot si Yumi ng pabalang na nagsasabing hindi siya bata, pero nang sabihin lang ni Miss Uto na tama siya, naisip ni Yumi na may mali talaga sa kanya. Nang maglaon, nagtago si Miss Uto sa banyo at tinawagan si Kogure para iligtas siya mula sa awkward na sitwasyon. Pero dahil mukhang nag-e-enjoy si Kogure na panuorin siyang magdusa, nagpasya si Miss Uto na huwag sirain ang kanilang date kahit kasalanan ni Yumi na makipagkaibigan sa isang psychopath. Sa ibang lugar, naligaw si Yumi matapos subukang maghanap para sa hindi gaanong mataong banyo, at dahil siya ay napakahina sa pagbabasa ng mapa, nawala siya. Sa mga sandaling yon, nakatanggap siya ng tawag mula kay Miss Uto, na nagtanong kung nasaan siya. Ngunit dahil wala siyang ideya, kinatatakutan niya ang sunod-sunod na mapanuyong komento mula kay Miss Uto dahil nabubuhay ito sa mga ganitong sandali para pahirapan ang kanyang buhay. Nakakagulat, sinabi ni Miss Uto na hindi niya ito kasalanan at sinisi ang sarili dahil sa pagtanggal ng tingin sa kanya, kaya sinabihan niya si Yumi na manatili sa kinaroroonan habang hinahanap siya. Ngunit itinuro ni Yumi na hindi niya dapat sabihin yon, na nag-iwan kay Miss Uto na nalilito. Nang matapos niya ang tawag, nagtaka si Yumi kung bakit si Miss Uto ay labis na matamis at maginoo at sinisi ang sarili dahil muli siyang naging pasanin dito. Basta, pagkatapos, naaalala niya ang isang panahon noong nasa middle school sila kung kailan sila nag-uusap lang kapag nagkikita sa aklatan. Pagkatapos nito, niyaya niya si Miss Uto, at bumisita sila sa isang lokal na pista na mas maraming tao kaysa sa inaasahan nila. Sa kung anong dahilan, nagkahiwalay sila. At dahil nagkamali siya sa kanilang unang date, baka gusto mong maglaho na lang siya at humingi ng tawad kay Miss Uto sa telepono. Ngunit, sinabi lang niya sa kanya na manatili lang sa lugar hanggang sa makita siya nito. Habang pinaghahanda niya ang kanyang sarili para dito, lumitaw si Miss Uto na nag-aalok sa kanya ng inumin at sinasabing kung gaano siya kapagod matapos siyang hanapin sa lahat ng dako. Idinagdag niya pagkatapos na hindi naman nagbago ang tingin niya rito dahil alam na niya na lampa ito simula pa lang at sinabi sa kanya. Hindi matakot. Balik sa kasalukuyan, iniisip ni Yumi na umuwi na, ngunit bigla na lang sumulpot si Miss Uto at inalok siya ng inumin. Naalala niya rito ang sandaling sinabi ni Miss Uto sa kanya na maaari siyang umasa rito palagi. Pagbalik nila sa aquarium, nagsimula sila sa isang labanan ng mga libro, at habang tila nagsasaya sila, nakita ito ni Minami at nanaig ang pagkasuklam niya. Samantala, nag-usap sina Miss Uto at Yumi tungkol sa kung ano-anong bagay, at nang magtalo sila, naalala ni Miss Uto kung bakit sila naghiwalay noon. Gayunpaman, dahil malaya na sila sa romantikong ugnayang nagbigkis sa kanila noon, naisip ni Miss Uto na wala silang obligasyong magmahalan o magtanim ng galit sa isa't isa. Kaya naman, nasiyahan sila sa kanilang mga date bilang mga hakbang ng mga dating magkasintahan na nagiging magkaibigan, dahil mas mabuti ito kaysa sa nakal-alasong relasyon nila noon. Maya-maya, ipinahayag ni Yumi na mauuna na siyang umuwi, at nang matapos ang kanilang date, nakatanggap si Miss Uto ng mensahe mula kay Kogure na nagpapalam na papunta si Minami sa kanya. Nang dumating siya, nagkunwari siyang nagkataon lang na nakasalubong siya, at nakisama si Miss Uto. Pagkatapos nito, biglang humingi ng paumanhin si Minami sa pagpasok ng patago sa bahay ni Miss Uto habang sinisisi siya sa paglimot na i-lock ang pinto. Pagkatapos nito, tinanong niya si Miss Uto kung sasabihin niya ito kay Yumi, ngunit tiniyak ni Miss Uto sa kanya na hindi niya sasabihin kung aayos siya. Dahil sa pagtataka, nagtanong si Minami kung bakit, at sinabi ni Miss Uto na malaki ang halaga niya kay Yumi. Pagkatapos, tinanong ni Miss Uto si Yumi kung bakit may iniwan siyang dagdag na upuan sa hapagkainan sa bahay niya, at sinabi ni Minami na naglalaro lang siya ng kunwari-kunwari. Pagkatapos mag-sorry, nangako si Minami na magiging maayos at idinagdag na mas madalas siyang bibisita sa bahay bilang kaibigan ni Yumi. Nagulat, tinanong ni Miss Uto kung bakit hindi siya susuko sa kanyang obsesyon,
at isiniwalat ni Minami na plano pa rin niyang pakasalan siya at mamuhay kasama niya at ni Yumi. Nang maglaon sa araw na yon, sinubukan ni Yumi na intindihin ang lahat ng kakaibang nangyayari, ngunit nanatiling walang alam. Nang makaramdam siya ng ginhawa na tapos na ang date, nakaisip siya ng ideya, at nagkataon namang dumating si Miss Uto. Kaya, ipinahayag niya na kukuhanan niya ito ng litrato habang nagbabasa bilang parusa nito sa paglabag sa kanilang mga patakaran. Kaya, pinapost niya si Miss Uto na parang nerd at kumuha ng napakaraming litrato nito habang namangha sa ganda ng hitsura nito. Nang makita ito, sinabi ni Miss Uto na kaya pa niyang pagbigyan ang isa pang hiling nito, kaya hiniling ni Yumi na yakapin siya nito mula sa likod at bamulong ng matatamis na salita sa kanyang tainga. Nagulat, sinabi ni Miss Uto na kakaiba ang hiling na yon, ngunit sinabi ni Minami na parusa yon para sa kanya at wala itong kinalaman sa kanyang mga pantasya, kaya pinagbigyan ni Miss Uto ang hiling nito. Kinabukasan sa eskwelahan, tinanong ni Minami si Yumi kung ano ang ginawa niya noong nakaraang araw, ngunit sinabi niyang nasa loob lang siya ng bahay buong araw. Samantala, pinanood ni na Miss Uto at Kogure ang mga babae mula sa malayo at napagtanto nilang bigo ang kanilang misyon sa pagdedate. Gayunpaman, sinabi ni Kogure kay Miss Uto na hanapin siya kung sakaling hindi na makontrol si Minami dahil siya ang pinakamakapagkakatiwalaan, na ikinagulat ni Miss Uto, na pagkatapos ay nagtanong kung na-hospital na ba siya. Bilang tugon, kinumpirma ni Kogure na na-hospital siya noong nasa gitnang paaralan pa siya. Maya-maya, nilapitan ni Yuma si Miss Uto at iminungkahi na magkasama silang pumunta sa tindahan para kumuha ng regalo para kay Yumi sa araw ng mga ina. Nang sabihin ni Miss Uto na hindi na nila kailangang magkasama, sinabi ni Yumi na ipapaisip nito kay Yumi na maayos silang magkasama at dagdag pa rito, makakatulong ito sa kanila upang makatipid. Nang marinig ito, sinabi ni Miss Uto sa kanya na umamin na lang na wala siyang pera at sinabing ang mamili kasama siya ang huling bagay na gagawin niya para magsaya. Nang sabihin niyang mas gugustuhin pa niyang gugulin ang kanyang katapusan ng linggo sa panunood ng pintura na natutuyo, umalis si Yumi at bumalik na may suot na napaka-istilong damit na labis na nagpagulantang kay Miss Uto kaya nahulog ang kanyang libro. Maya-maya, habang sakay sila ng tren patungo sa tindahan, nagreklamo si Miss Uto na masikip at sinabi ni Yumi na normal yun tuwing katapusan ng linggo, pero hindi raw niya malalaman dahil isa siyang ermitanyo na hindi lumalabas. Bigla, umindayog ang tren, halos may tulak si Miss Uto kay Yumi. Kaya, humingi siya ng paumanhin at sinubukan niyang lumayo ng kaunti, pero sinabi ni Yumi na manatili na lang siya sa kinatatayuan niya dahil magiging mag-alaw pa ang biyahe. Hindi nagtagal pagkatapos, dumating sila sa tindahan at tiningnan ang iba't ibang regalo para kay Yumi. Sa huli, umuwi sila upang ihandog ang isang palumpo ng bulaklak, na nagpaiyak kay Yumi, kaya tumakbo siya upang ipaalam sa kanilang tatay. Nang maglaon sa araw na yon, nakita ni Yumi na bukas ang pinto ng silid panalanginan at nakita si Miss Uto doon, nagbibigay pugay sa kanyang ina. Habang sumisilip siya sa pinto, tinanong ni Miss Uto kung gaano katagal pa niya balak tumayo at manood. Bilang tugon, humingi ng tawad si Yumi at tinanong si Miss Uto tungkol sa kanyang ina, ngunit sinabi niya na namatay ito noong bata pa siya at kilala lang niya ang mukha nito mula sa isang larawan. Kaya, lumuhad si Yumi kasama niya, na ikinagulat ni Miss Uto, na pagkatapos ay nagtanong kung ano ang ginagawa niya. Bilang tugon, Yumi nagsasabing sinusuportahan niya ito bilang nakatatandang kapatid. Pagkatapos, iminungkahi ni Yumi na bigyan nila ng sandaling oras ang kanilang mga magulang, dahil bagong kasal ang mga ito at halos hindi na nakapagkasama bilang mag-asawa. Nang marinig ito, pinuri ni Yumi ang pagiging mapagbigay nito at iminungkahi na bayaran nila ang date ng mga ito o isang weekend getaway. Gayunpaman, dahil hindi nila ito kayang gastusan, iminungkahi ni Miss Uto na manatili na lamang sila sa ibang lugar ng magdamag. Nagulat si Yumi at nagtanong kung bakit nila gagawin yun at itinuro ni Miss Uto na kailangan ng kanilang mga magulang ng higit pa sa ilang oras para sa karanasan ng honeymoon. Nang marinig ito, sumang-ayon si Yumi, ngunit hindi naging komportable sa ideya ng pagtulog sa isang silid kasama ito. Noon din, itinuro ni Miss Uto na imposible silang matulog sa iisang kwarto at para lang guluhin si Yumi, iminungkahi niyang gumamit sila ng love hotel bilang huling paraan. Biglang nagpanik si Yumi at sinabing hindi siya interesado. Kinabukasan, habang nag-aalmusal sila, sinabi ni Miss Uto na nakahanap siya ng lugar para matuluyan nila. Kaya, ipinakita niya rito ang isang chat kung saan sinabi ni Kogura na pwede siyang manatili sa kanyang lugar,
habang si Yumi naman ay mananatili kay Minami, na nakatira sa katabing bahay. Ilang araw pagkatapos, tinanong ni Yumi si Miss Uto kung kanya ang ideya ng pagtulog sa iba at pinasalamatan siya sa pagtupad ng kanyang pangarap. Habang binalaan ni Miss Uto si Yumi na panatilihin ang kanyang mga kamay sa sarili buong gabi, pinuntahan ni Kogura si Minami at sinabihan siyang tumigil. Pangungulit kay Miss Uto habang nakatayo lang si Yumi ng mag-isa. Kaya, agad na nilapitan ni Minami si Yumi upang yakapin, nangangakong hindi siya iiwan. Matapos silang magtungo sa kani-kanilang mga silid, tinanong ni Yumi si Minami tungkol sa relasyon nito kay Kogura. Ngunit binaliwala ito ni Minami, sinabing wala lang yon dahil magkapit-bahay lang sila. Samantala, sa kabilang silid, ipinaliwanag ni Kogura na magkasama na sila mula pa noong bata sila. Nang sabihin ni Miss Uto na yun ang dahilan kung bakit sila mga kaibigan noong bata pa, sinabi ni Kogura na ang titulong yun ay para lang sa mga taong magkaibigan pa rin. Gayunpaman, itinuro ni Miss Uto na tila napakalapit pa rin nila, ngunit sinabi ni Kogura na magkalayo ang kanilang mundo. Kaya, nagkomento si Miss Uto na lubhang mahirap mamuhay bilang magkatabing pinto ang Minami, at pumayag si Kogura. Nang sinabi ni Miss Uto na hindi niya pakikialaman ang pribadong bagay ni Kogura, tinanong siya ni Kogura kung gaano nakalayo ang narating nila ni Yumi. Sinubukan siyang patigilin ni Miss Uto, ngunit tinanong naman ni Kogura kung nakita man lang niya ang mga dibdib ni Yumi, ngunit sinabi ni Miss Uto na hindi niya rin aaminin kahit nakita niya. Biglang, tinaasa ni Kogura ang kanyang boses, tinatanong si Miss Uto kung ang mga yaman sa dibdib ni Yumi ay para lang sa kanyang mga mata. Sa pagkarinig nito mula sa silid sa tabi, sinubukan ni Yumi gibain ang dingding habang pinipigilan siya ni Minami. Sa sandaling yon, nakatanggap si Miss Uto ng text mula kay Yumi, tinawag siyang salot sa kultura. Habang tinatawanan siya ni Kogura, sinasabing manipis ang mga dingding. Kaya, bilang pagganti, pinigilan ni Miss Uto si Kogura at binasa ng malakas ang isang tala kung saan isinulat ni Kogura ang kanyang intensyon na pakasalan si Minami. Sa kabilang panig ng dingding, sinubukan ni Minami na give-a ng dingding habang pinipigilan siya ni Yumi. Nang maglaon, bumisita sila sa isang kainan, ngunit pinagsisihan ni Minami ang kanyang pinili, dahil nakalimutan niya na gusto rin ni Kogura kumain sa lugar na yun. Kaya, nagkomento si Minami na may dinner date siya kasama si Yumi, ngunit itinuro ni Kogura na ang pagkain sa isang murang family restaurant ay hindi maituturing na dinner date. Habang sila ay nagtatalo, nahulaan ni Yumi na madalas bumibisita sina Kogure at Minami sa lugar, habang sumasabat naman si Miss Uto na para silang magkababata, ngunit agad nilang pinabulaanan ang isa't isa. Ilang sandali pagkatapos, sinubukan ni Miss Uto alamin kung paano gamitin ang drink fountain, at sumulpot si Yumi, sinisisi ang kakulangan niya sa karanasan para sa kanyang pagkamahiyain sa pakikisalamuha. Noon din, pumili siya ng baso para ipakita kay Miss Uto kung paano ito ginagawa at kumuha ng pinaghalong iba't ibang lasa ng inumin para makagawa ng kakaibang timpla. Nang maglaon, nang sumama sila sa kanilang mga kaibigan pabalik sa mesa, pinagtawanan sila ni Minami at sinabing nagbibiro lang siya nang sabihin niya kay Yumi na ang mga inumin ay nilayon talagang haluin. Pagkatapos kumain, umupo si Kogura kasama si Miss Uto at hiniling na turuan siya nito ng Japanese. Pero tinanong ni Miss Uto kung bakit siya nakasiksik dito. Sinabi naman ni Yumi na isa itong pakulo para magselo si Yumi, kaya itinuro ni Miss Uto na si Yumi ang perpektong tutor na kailangan niya. Habang pinupuri niya si Yumi para sa trabaho, nagalit ito. Kinagabihan, habang nag-aaral si Miss Uto, nakipag-chat si Kogura kay Minami, sinasabing naiinip siya dahil nagbabasa si Miss Uto. Bilang tugon, sinabi ni Minami na nag-aaral din sila at tinanong si Kogura kung bakit hindi ito. Nang ipaalala niya rito kung gaano kahirap ang entrance exam, hiniling ni Kogura kay Miss Uto na kumpirmahin. Bilang tugon, sinabi ni Miss Uto na sapat na itong mahirap para puyatin ang isang henyo tulad niya sa buong magdamag. Bigla, umupo si Kogure at nagulantang nang malaman niyang niloko pala siya tungkol sa eskwelahan. Sabi naman ni Miss Uto na hindi niya kailangang magsikap ng husto kung ayos lang sa kanya ang pagkakaroon ng mabababang marka. Dahil curious, tinanong ni Kogura si Miss Uto kung bakit ganoon siya kasipag mag-aral, at sinabi ni Miss Uto na hindi niya kayang matalo kay Yumi, na ikinagulat ni Kogura, na nagsabi naman na hindi pa siya naging palaban kailanman. Gayunpaman, hindi sang-ayon si Miss Uto at sinabing siya at si Minami ay laging nagpapagalingan.
Sa kanilang depensa, sinabi ni Kogura na hindi sila nagpapagalingan para sa mga nangungunang pwesto sa listahan ng resulta ng klase. Gayunpaman, nang magkomento siya kung gaano siya napukaw ni na Miss Uto at Yumi, bumangon si Kogura at nagpasya na mas maganda kung mas gagalingan niya si Minami sa mga pagsusulit. Nang gabing yun, habang humihilik si Kogura na parang halimaw, lumabas si Miss Uto para magpahangin at narinig ang boses ni Yumi sa balkonahe ng katabing kwarto. Kaya, tiningnan niya at napagtanto na si Yumi yun na nakasuot ng cute na pajama. Nagulat, nahihiyang yumuko si Yumi habang kinukutsa siya ni Miss Uto. Sinabi naman ni Yumi na isinuot lang niya ang damit dahil pinilit siya ni Minami. Habang magkasama silang nanunood sa kalangitan, ipinaalala ni Yumi kay Minami ang una nilang school trip na magkasama. Pagkatapos, nagbalik tanaw sila sa mga lumang panahon, at ibinunyag ni Yumi na siya nagkagusto sa kanya sa biyahe. Nagtataka si Miss Uto, tinanong niya kung bakit niya ito binabanggit, pero sinabi niya na gusto lang niyang ibahagi ang alaala sa kanya. Kinabukasan pagkatapos ng klase, sinalubong ni Minami si Yumi at sinabing umuwi na sila. Gayunpaman, sinabi ni Yumi na may plano siyang magtagal at mag-aral. Dahil dito, nagbago ang kalooban ni Minami, kaya may ibang babae na dumating at nagkomento na siguro ay nagsisikap siyang depensahan ang posisyon niya bilang pinakamagaling na estudyante sa klase. Noong nasa middle school pa, matagal na ang nakalipas, nadaig ni Miss Uto si Yumi sa isang at dahil nasira ang loob niya dito, isinakripisyo niya ang kanyang tulog upang mag-aral ng mas masipag. Sa kabutihang palad, nabawi niya ang kanyang posisyon bilang nangunguna sa klase, ngunit napansin niyang hindi ito ikinagalaw ni Miss Uto. Kaya, sumama ang loob niya, nagtataka kung bakit siya nakikipagkumpetensya sa isang taong walang pakialam, hanggang sa nalaman ni Miss Uto na nagbabasa siya ng mga nobelang misteryo at nagkomento na siguro yun ang dahilan kung bakit siya magaling sa matematika. Doon napagtanto ni Yumi na matagal na pala siyang minamatyaga nito, at mula noon, nahulog ang loob niya rito. Sa kasalukuyan, habang nagbabasa ng nobela si Miss Uto, tinanong ni Yumi kung sapat na ba ang pag-aaral nito para sa nalalapit na pagsusulit. Bilang tugon, sinabi ni Miss Uto na handa na siya, ngunit nagkomento si Yumi na kumilos ito na parang kukuha ng mas madaling pagsusulit kaysa sa kanya at idinagdag na iyon ang dahilan kung bakit niya ito nalalamangan sa klase. Nang marinig ito, isinara ni Miss Uto ang kanyang libro at sinabing nagtataka siya kung ano ang pakiramdam ng manguna sa klase. Pagkatapos ay sinabi ni Yumi na hindi niya malalaman, hinahamon si Miss Uto, na pagkatapos ay nagsabing kukunin niya ang posisyon mula sa kanya. Kaya, hinamon ni Yumi siya na gawin ito. Sa araw ng mga pagsusulit, sinabi ni Miss Uto kay Yumi na mukha siyang pagod at tinanong kung ganoon ba kahalaga sa kanya ang manguna sa klase. Bilang tugon, sinabi ni Yumi na mayroon siyang mga dahilan kung bakit siya nahuhumaling sa pagiging pinakamahusay at idinagdag na hindi niya ito maiintindihan dahil masyado siyang abala sa paglalaro ng lone wolf. Pagkatapos ng pagsusulit, kinuwente ni Yumi ang kanyang mga marka at naramdaman ang kasiyahan, alam niyang napanindigan niya ang kanyang galing gaya ng dati. Gayunpaman, bigla siyang naging mausisa tungkol sa naging resulta ni Miss Uto. Kaya't pinanood niya itong lumabas at palihim na pumasok sa kanyang silid. Pagkaraan ng maikling panahon, nilapitan niya si Miss Uto dala ang script nito at tinanong kung bakit may iniwan siyang blanko na bahagi ng script. Nang itinuro niyang tiyak na alam nito ang mga sagot sa mga tanong, sinabi ni Miss Uto na naubusan siya ng oras. Biglang ipinukpok ni Yumi ang script sa mesa at sinabing nakita niya itong tumigil sa pagsusulat ilang minuto bago ang eksaminasyon. Pagkatapos nito, tinanong niya kung pinipigilan nito ang sarili na makuha ang pinakamataas na pwesto para pasayahin siya. Dahil sa pakiramdam na ininsulto siya, hinawakan ni Yumi ang kwelyo ng kamisete ni Miss Uto, biglang nakuha ang atensyon ni Yumi. Pagkatapos ay sinabi ang iniisip at sinubukang pagsabihan si Miss Uto para matauhan. Ngunit sumingit si Yumi, pinakiusapan siyang kumalma. Kaya sinabi ni Miss Uto na iniwan niyang blanko ang seksyon dahil sinabi niyang mahalaga sa kanya ang manguna sa klase at tinanong kung bakit mali yun. Nang sabihin ni Miss Uto na wala siyang pakialam sa pagiging pinakamagaling na estudyante, sinabi ni Yumi na hindi tama iyon at napaluha. Pagkatapos yun, napagtanto ni Miss Uto na nasa isip lang niya ang tunggalian at nagpas siyang mag-focus sa pagiging nangungunang estudyante, dahil nabawasan na siya ng isang dapat katunggali. Kinabukasan, bago ang mga pagsusulit, sinabi ni Miss Uto kay Yumi na walang sino man ang may karapatang magtakda kung sino siya at sinabihan siyang magpaalam sa kanyang buhay bilang isang huwarang estudyante.
Sa mga sumunod na araw, nagpersige si Yumi, at nang mailabas ang resulta ng pagsusulit, tiningnan ni Yumi ang listahan at napagtanto niyang nawala sa kanya ang pwesto niya kay Miss Uto. Sakto namang dumating si Miss Uto at pinagmayabangan siya. Bilang tugon, sinabi ni Yumi na tiyak na nagpakahirap siya para makabawi sa bahaging nilaktawan niya. Nang sabihin niyang hindi niya ugali yon, sinabi ni Miss Uto na gusto lang niyang maranasan kung ano ang pakiramdam ng nasa tuktok at sinabing mababawi niya ang pwesto niya sa mga huling pagsusulit. Habang kinakabahan si Yumi sa mangyayari, dumating si Minami at ang iba pang mga babae at nakisama sa kanya gaya ng dati, ikinagulat niya na hindi nila siya in-unfriend. Napagtanto niya pagkatapos na ang pagiging top student ay hindi ang batayan ng kanyang pagkatao, kaya napaluha siya habang sinusubukan ng mga babae na aliwin siya. Ngunit sinabi ni Yumi na luha ng kaligayahan ang mga yon. Habang humahanga siya sa kung gaano siya naiintindihan ni Miss Uto, tumakbo siya upang hanapin ito. Ngunit nang matagpuan niya, nakita niya itong kausap ang isa pang mahilig sa libro sa aklatan. Kalaunan, nakasama ni Miss Uto si Isana, ang bago niyang kaibigan, at tinanong ito kung ano sa tingin nito ang isang kaibigan. Tuwang-tuwa, masiglang nagpaliwanag si Isana tungkol sa paksa, at pagkatapos noon, inihayag ni Miss Uto na aalis na siya. Sa sandaling yon, hiniling nito sa kanya na tulungan siyang isuot muli ang kanyang medyas, kaya't lubos na nagpakita si Miss Uto ng labis na pagkagusto at pagiging masunurin. Sa kanilang paglabas, nakasalubong nila sina Minami at Yumi, na pagkatapos ay tinatanong ni Miss Uto kung sino ang kakaiba. Bilang tugon, sinabi ni Miss Uto na nakilala niya ito nang hindi sinasadya at nagsimula silang maging magkaibigan mula noon. Mabilis, inalok ni Minami ang kanyang kamay kay Isana, ngunit dahil natatakot ito sa napaka-extrovert, iminungkahi ni Yumi na bigyan nila ito ng kaunting espasyo dahil mahiyain ito. Matapos umalis si Yumi, tinanong ni Isana kay Miss Uto kung sino ito, at inihayag nito na siya ang kanyang kapatid sa ama o ina. Nang maglaon, nagtataka si Yumi kung bakit siya nakakaramdam ng pagkabalisa kahit hindi naman siya kasintahan ni Miss Uto, kaya kinabukasan, nagsimula siyang maging mabait dito. Naistorbo rito, tinanong ni Miss Uto si Isana kung ano ang tingin niya sa sitwasyon, at iminungkahi nito na tanungin niya Yumi at magtiwala sa kanyang kutob. Gayunpaman, nang pakinggan niya ito, sinubukan ni Isana na umatras sa kanyang papel bilang therapist, kaya tiniyak ni Miss Uto sa kanya na susundin niya ang kanyang payo. Nang gabing yun, namangha si Yumi kung gaano kadali ang buhay nang hindi patuloy na iniisip si Miss Uto. Ngunit sa kanyang pagkagulat, pumasok si Miss Uto sa kanyang silid, kaya tinanong niya kung ano ang gusto nito, at lumapit ito sa kanya bago bumulong sa kanyang tenga upang tanungin kung ang kanyang presensya ay nakakapukaw ng kakaibang pakiramdam sa kanya. Pagkatapos, tinanong ni Yumi si Miss Uto kung bakit ito nagpakita, at inihayag nito na hindi siya natutuwa sa pagbabago ng kanyang pag-uugali at hiniling sa kanya na sabihin ang kanyang isip. Sa puntong yon, inihayag ni Yumi na selosa siya kay Isana dahil tila masyado silang nagkakasundo. Pagkatapos ay tinanong ni Yumi kung bakit siya binabagabag ng pagbabago ng kanyang ugali, at ipinaliwanag niya na kumikilos ito na parang hindi sila nagkaroon ng relasyon noon. Pagkatapos nito, tinanong ni Yumi kung ayos lang na maging selosa, ngunit sinabi ni Miss Uto na nakakatakot ang pagseselos sa kanyang kaibigan. Kinabukasan sa eskwelahan, nakasama ni Miss Uto sina Isana at Yumi, at matapos silang maipakilala ng maayos, tinanong ni Minami si Isana tungkol sa uri ng relasyon niya kay Miss Uto, at inihayag niya na magkaibigan lang sila na mahilig magbasa. Dahil mausisa, tanong niya kung ano ang nangyayari, at ipinaliwanag ni Miss Uto na iniisip ng mga babae na may romantikong relasyon sila. Nagulat, ipinaliwanag ni Isana na gusto niya ng maging lalaki simula nang magkaroon siya ng unang regla. Di nagtagal pagkatapos nito, napagtanto ni Yumi at Minami na mukhang matalik na magkaibigan sina Miss Uto at Isana, kaya nang umalis si Isana, biglang nagpasya si Minami na magandang ideya na ipares sila para sa isang relasyon. Isang taon bago ito, sa panahon ng bakasyon sa tag-init, ipinahayag ni Yumi ang kanyang damdamin kay Miss Uto sa isang liham at sinubukang ihulog ito sa kanyang lalagyan ng sapatos, ngunit nawalan siya ng lakas ng loob sa daan. Pagkatapos nito, pumunta sila sa silid-aklatan, at matapos isipin na ihulog ang liham kinabukasan. Naisip niya na wala na siyang ibang pagkakataon dahil ito ang huling araw ng bakasyon sa tag-init. Kaya, inabot niya ang sulat dito, at habang binabasa niya ito, tumayo siya sa tabi, pinagsisisihan ang kanyang desisyon.
Nakakagulat, tuwang-tuwa si Miss Uto at sinabing kahit hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal nito, masaya siyang maging nobyo nito. Kinabukasan sa eskwelahan, nakahanap si Isana ng isang anonymous na sulat na nagbabantang ilantad ang kanyang sikreto kung hindi siya susulpot ng mag-isa sa isang lokasyon. Makalipas ang ilang sandali, dumating siya sa nasabing restaurant, at habang tinatanong ng waitress kung mag-isa lang siya, dumating sina Yumi at Minami, humihingi ng mesa para sa tatlo. Pagkatapos nilang makaupo, ipinaliwanag ni Yumi na ang sulat ay isang biro at tinitiyak sa kanya na hindi siya bina-blackmail. Habang nag-aalok si Yumi na bayaran ang inumin niya para pakalmayan siya, sinabi ni Minami na hindi sila nagsisinungaling tungkol sa pagkakaalam ng kanyang sikreto. Pagkarinig nito, hula ni Isana na nalaman nila ang tungkol sa isang VTuber channel na ginawa niya ng test stream, ngunit itinuro ni Minami na mayroon silang ibang nalalaman tungkol sa kanya. Pagkatapos nito, sa wakas ay sinabi ni Minami kay Isana na aminin na gusto niya si Miss Uto, at nang walang reaksyong sabihin ni Isana na oo, nilinaw ni Yumi na gustong malaman ni Minami kung gusto niya ito ng romantiko. Nagulat dito, sinabi niya na nagkakamali sila, kaya ipinakita nila sa kanya ang isang cute na clip ni Miss Uto na natutulog upang makita ang kanyang reaksyon. Noon din, bamulong si Minami ng mga pilyong bagay sa tenga niya na nagpapapula kay Isana habang kinukuha siya ni Yumi. Nang ipakita nila sa kanya kung paano siya tingnan sa camera, sinabi ni Isana na mukha siyang masagwa, habang sinasabi ni Minami sa kanya na aminin na may damdamin siya kay Miss Uto. Litong-lito, tinanong ni Isana ang mga babae kung sa tingin ba nila ay may damdamin siya para rito, at idinagdag na hindi niya masabi dahil wala pa siyang nagustuhan noon. Gulat, nagkatinginan ng mga babae, at sinabi ni Minami na tutulungan nila siyang magkaroon ng date kay Miss Uto, habang nagtataka si Yumi kung saan nanggaling ang ideya. Sabi ni Minami na sila ang perpektong akma para sa trabaho. Gayunpaman, sinabi ni Isana na gusto niya si Miss Uto bilang kaibigan at magmumukha lang siyang kaawa-awa kung ipipilit pa ang higit pa. Ang pagkarinig nito ay nagpapaalala Yumi sa kanyang dating sarili at kung paano siya kulang sa kumpiyansa, kaya bigla siyang tumayo at hinikayat si Isana gamit ang kanyang mga karanasan kay Miss Uto. Nang sa wakas ay umamin si Isana na gusto niyang lamandi kay Miss Uto at maging kasintahan nito, nagpa siya ang mga babae na simulan ang kanilang misyon kinabukasan, habang si Yumi naman ay nagtataka kung ayos lang ba siya sa plano. Kinabukasan, ipinaliwanag ni Minami na kailangan nilang obserbahan kung paano nakikipag-ugnayan si Miss Uto kay Isana at doon samantalahin ang kanyang mga kahinaan. Dahil sa pagtataka, nagtaka si Isana kung mayroon bang kahinaan si Miss Uto, at iginiit ni Minami na tiyak na mayroon, anuman ang pagpapanggap nito na walang interes. Kinabukasan, habang nagbabasa sina Miss Uto at Isana, pinagmamasdan sila ni Yumi at Minami. Malapit at nakita si Miss Uto na sinasabihan si Isana na umupo ng maayos. Dahil sa hiya, sinabi ni Isana na pupunta siya sa palikuran, at doon niya nakilala sina Yumi at Minami. Tinatanong ni Isana kung sa tingin nila ay nakikita siya ni Miss Uto bilang pang-girlfriend, ngunit matapos nilang kumpirmahin na hindi, iminungkahi ni Minami na gamitin niya ng wasto ang kanyang alindog. Nang bumalik siya sa silid-aklatan, tinanong ni Miss Uto kung kumain ba siya ng insekto, ngunit sinabi niya na wala yon. Bigla, ipinakita ni Isana sa kanya ang isang bahagi ng kanyang libro habang idinidikit ang kanyang mga alindog sa kanya, ngunit nang ituro ito ni Miss Uto, sinusubukan niyang baguhin ang kanyang mga kagustuhan. Maya-maya, pagdating niya sa banyo kasama ang ibang dilag, tinanong sila ni Isana kung masama bang magkagusto sa kaibigan. Bilang sagot, iminungkahi ni Yumi na manatiling tapat si Isana sa kanyang sarili, habang iminungkahi naman ni Minami na bigyan siya ng makeover upang mapataas ang kanyang tiwala sa sarili. Di nagtagal, bumalik si Isana sa silid-aklatan na mukhang nag-ayos ng bongga, ngunit naisip ni Miss Uto na patago siyang kumain ng manok. Matapos nito, umupo si Isana malapit kay Miss Uto, ngunit patuloy siyang lumalayo tuwing lumalapit ito. Kuryoso, tinanong ni Isana kung bakit siya patuloy na gumagalaw, at sinabi ni Miss Uto na gusto niya ang kanyang personal na espasyo, ngunit dahil hindi siya titigil, sinusubukan niyang pasiglahin ang utak niya sa pamamagitan ng pagkiskes. Sa gabi, nagkita-kita ang mga babae sa restaurant, at hinihimok nila si Isana na gumawa ng hakbang kay Miss Uto, ngunit sinabi ni Isana na masyado pang maaga. Nang igiit ni Minami na ihanda niya ang sarili, sinabi ni Isana na ang kanyang kaakit-akit na pangangatawan lang ang kanyang puhunan.
Samantala, sumabat si Yumi na masaya si Miss Uto na kasama siya at tinitiyak sa kanya na maaaring tanggapin ni Miss Uto ang kanyang pagtatapat. Nang gabing yun, ipinaalam ni Minami kay Yumi sa isang tawag na humiling si Isana ng pulong kay Miss Uto sa likod ng gusali ng paaralan kinabukasan at tinanong kung excited siya sa kanyang kapatid sa touring. Tinanong naman ni Yumi si Minami kung sa tingin niya ay magtatagumpay yun, at itinuro ni Minami na si Miss Uto ay hindi palaging nadadala ng magagandang babae at baka nga mahulog ang loob kay Isana. Kinabukasan pagkatapos ng klase, inayusan ni Minami si Isana para sa kanilang pagkikita at nangakong magtatago sa malapit upang suportahan siya mula sa anino. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Miss Uto, ngunit bigla siyang nawala ng kumpas at nagsimulang mautal. Sinabihan siya ni Miss Uto na kumalma at magsalita sa sarili niyang bilis. Kaya, ipinaalala niya rito ang una nilang pagkikita sa aklatan at ipinaliwanag kung gaano siya pinasaya nito, lalo na nang ituring siya ng lahat na kakaiba. Pagkatapos nito, umamin siya na gusto niya ito at nais niyang maging kasintahan nito. Bilang tugon, sinabi ni Miss Uto na masaya rin siyang magkasama sila. At dahil madali silang nagkonekta, hinuhulaan niyang magiging masaya silang mag-asawa. Gayunpaman, tinanggihan niya ang panukala nito, at nang tanungin ni Isana kung bakit, ipinaliwanag ni Miss Uto na ang kanyang puso ay nakalaan para sa iba. Habang ipinapaliwanag niya kung bakit hindi siya maaaring makasama nito, narinig ito ni Yumi at binalikan ang tawag niya kay Minami noong nakaraang gabi at kung paano sinabi ni Minami na malamang ay inilalaan niya ang kanyang sarili para sa isang espesyal na tao. Sa puntong ito, nagtataka si Yumi kung bakit niya inilaan ang gayong pwesto para sa isang taong stepsister lang niya. Ilang sandali pagkatapos, nag-hangout sina Miss Uto at Isana sa library, at doon sinabi niyang titingnan niya ang koleksyon ng mga libro nito. Nagulat, binigyan siya ni Miss Uto ng mapagtanong na side eye, ngunit siya. Gusto lang niyang malaman kung aling mga bida ang nakakapagpaigting ng kanyang pantalon habang nagbabasa. Habang nagtataka si Miss Uto kung ano ang ibig niyang sabihin, ipinaliwanag ni Isana na ang tinutukoy niya ay ang mga magasin na itinatago niya sa kanyang mga magulang. Sa puntong ito, pinagsabihan siya ni Miss Uto habang sinasabi nitong maging mas malumanay siya kapag hinahawakan siya. Nang sabihin niyang papayagan niya siya at idinagdag din na pwede siyang habaran ng tingin kung gusto niya, pinagbantaan siya ni Miss Uto na ay unfriend, kaya humingi siya ng paumanhin. Pagkatapos nito, sinabi ni Miss Uto na nakataya ang kanyang kalinisan kung bibisitahin siya nito, ngunit tiniyak ni Isana na aayusin niya muna ang kanyang sarili bago siya bisitahin. Kaya, sumang-ayon siya ngunit tinanong kung comfortable ba siyang bumisita sa isang lalaki ng mag-isa. Pero sabi ni Isana na wala siyang dapat ipag-alala dahil tinanggihan siya nito. Pagkatapos nito, nakipagkita si Isana kina Yumi at Minami, at nang suriin nila ang kanyang pananamit, napag-isipan nilang ang kanyang estilo ay parang sa manikang voodoo. Noon din, inanunsyo ni Minami na tutulungan nila si Isana na pumili ng angkop na mga damit para sa kanyang pagbisita kinabukasan. Nag-alala, sinabi ni Isana na wala siyang pera, ngunit sinabi ng mga babae na sagot na nila ito sa kondisyong isusuot niya ang anumang pipiliin nila nang walang pagdadahilan. Makalipas ang ilang sandali, natarante si Isana sa mga fitting room at sumilip para sabihing hindi niya estilo ang mga damit, ngunit ipinaalala ng mga babae ang kanilang kondisyon, kaya lumabas si Isana, na mukhang napakapukaw pansin at mapanukso ang dating. Nabigla, nagulantang ang mga babae nang makita ang kanyang malalaking dibdib, at hinawakan ni Minami ang mga ito upang masiguro kung totoo. Pagkatapos, sinubukan ni Isana ang iba pang kasuutan na muling nagpagulantang sa mga babae at nagtaka kung siya ba ay nilikha upang gulantangin ang mga kalalakihan. Matapos ito, itinuro ni Minami na ang napakalaking dibdib ni Isana ay sisira sa kanilang mga plano at iminungkahi na subukan nila ang estilo ni Yumi. Noon din, iminungkahi niya na subukan ni Yumi ang ibang estilo upang ipakita kay Isana kung paano ito ginagawa at umalis upang kumuha ng ilang kasuutan. Samantala, nagbalik tanaw si Yumi sa kanyang unang date kay Miss Uto. Dahil isa siyang ganap na geek noon, ginugol niya ang oras sa masusing pag-aaral upang paunlarin ang kanyang panlasa sa fashion. Pagkatapos ng lahat ng pananaliksik, nagpakita siya na nakasuot ng isang kahanga-hangang kasuutan para sa date. Gayunpaman, sa buong date, walang komento si Miss Uto tungkol sa kanyang damit, kaya naisip niya na siguro hindi niya ito nagustuhan. Nang maghihiwalay na sila, biglang sinabi ni Miss Uto na ang kanyang suot ay cute,
ngunit hiniling na itabi niya ang miniskirt para sa mga pagkakataong nasa loob sila ng bahay. Narinig niya ito, labis na natuwa si Yumi, alam niyang gusto siya ni Miss Uto para sa kanyang sarili. Simula noon, si Yumi ay nagdadamit na lamang para sa kanyang pag-aproba. Balik sa kasalukuyan, lumabas si Yuma mula sa fitting room suot ang kanyang unang pagsubok na outfit, at dahil maganda siya dito, nagpasya siyang iwanan na ang kanyang fashion style ng middle school. Samantala, sinabi ni Minami na turn na ni Isana, kaya sinubukan niya ang kay Yuma. Nakaraang estilo. At matapos kumpirmahin kay Miss Uto na maganda ito, nagpasya siyang panatilihin ito. Noong isang panahon, nang maging magkasintahan sina Yumi at Miss Uto, nagkita sila sa aklatan gaya ng dati, at nang sabihin ni Yumi na gusto niyang basahin ang isang libro na nasa koleksyon ni Miss Uto, inanyayahan niya itong dumaan sa kanyang bahay. Nang marinig ito, nagulantang si Yuma, at nang matanto ni Miss Uto ang implikasyon ng kanyang pakiusap, humingi siya ng paumanhin at nag-alok na dalhin ang mga libro sa paaralan. Sa kasalukuyan, ipinaalam ni Isana kay Miss Uto na siya ay nasa pinto, kaya pinapasok niya ito at dinala sa kanyang silid bago pa magsimulang magtanong ang kanyang mga magulang ng sari-saring bagay. Pagkapasok sa kanyang silid, namangha si Isana sa kanyang koleksyon, at biglang si Yuma. Lumalabas mula sa wala, sinasabing kailangan nilang dalawa na bantayan. Kaya pumili si Isana ng isa sa mga librong gusto niyang basahin at umakyat sa kanyang kama, pero tinanong ni Yuma kung palagi ba siyang tumatalon sa mga kama ng lalaki, pero sinabi ni Isana na may permiso siya kay Miss Uto. Nang idagdag ni Isana na hindi siya nababahala dahil tinanggihan siya, sinabi ni Miss Uto kay Yumi na magpakakul lang dahil si Isana ay tulad ng ibang lalaki sa kanya. Ilang sandali pa, habang nagbabasa silang magkakasama, inanunsyo ni Isana na tapos na siya sa unang volume at nagreklamo tungkol sa kanyang matigas na balikat. Matapos sabihin na torture ang magdala ng mabibigat na pakwan, humingi siya ng masahe kay Miss Uto, at pagkatapos niyang magtampisaw, pumayag siya. Nang biglang nagsimulang lumabas ang drama kasama si Isana na gumagawa ng masasayang ingay, Yuma bumulalas at itinuro na kahit magkaibigan ay mayroong limitasyon. Gayunpaman, hindi sumang-ayon si Isana at sinabing bawat isa ay may iba't ibang personal na limitasyon. Hindi pinansin ito, iginiit ni Yuma na tigilan na nila ang paghawak sa isa't isa sa kama. Tamang-tama, hiniling ni Isana kay Miss Uto na tulungan siyang isuot ang kanyang medyas dahil hirap siyang yumuko sa kanyang kalagayan, kaya isinuot yun ni Miss Uto para sa kanya parang isang sunod sunyeon. Pagkatapos, humiling si Isana na gumamit ng banyo, at nang lumabas siya, sinamantala ni Yumi ang pagkakataong tanungin kung may damdamin siya para kay Miss Uto. Bilang tugon, kinumpirma ni Isana. Ito kaya nang tanungin ni Yumi kung ano ang mararamdaman niya. Dagdag ni Isana na mas magseselos siya kung makakahanap si Miss Uto ng bagong kaibigan kaysa kung magkakaroon nito ng nobya. Nang marinig ito, napagtanto ni Yumi na hindi gustong solohin ni Isana si Miss Uto. Gusto lang niyang mapanatili ang kanyang natatanging lugar sa puso nito. Kaya tinanong ni Yumi si Isana kung magkaibigan sila, at matapos sabihin na oo, idinagdag niya na hindi mapupunan ni Yumi ang papel ni Mizu Ido. Pagkatapos niyang magtungo sa palikuran, kinumprante ni Yuma si Miss Uto, tinatanong kung walang hiya siyang nanunuyo kay Isana sa lahat ng oras, ngunit sinabi ni Miss Uto na para lamang kay Yumi niya magagawa yon. Nang marinig ito, hinubad ni Yumi ang kanyang medyas at hiniling kay Miss Uto na tulungan siyang isuot itong muli. Saka nagtanong si Miss Uto kung bakit siya sobrang kompetitibo, pero sabi ni Yumi wala lang yun dahil gusto naman itong magpanggap na tagapaglingkod. Kaya tinulungan siya ni Miss Uto sa medyas, pero nang lumapit ang mga kamay nito sa hita ni Yumi, napaatras si Yumi. Sakto namang nakatanggap si Miss Uto ng text mula kay Isana na nagsasabing kailangan niya ng suporta. Kaya bumaba sina Miss Uto at Yumi at nakita nilang kinakausap ng kanilang mga magulang si Isana. Maya-maya, habang hinahatid siya ni Miss Uto, isiniwalat ni Isana na akala ng mga magulang ni Miss Uto ay ex niya ito, pero ipinaliwanag niya sa mga ito kung paano siya nito tinanggihan, at naging magkaibigan sila. Pagkatapos, sinabi ni Isana na hindi pa rin siya nakakabangon mula sa pagtanggi nito at sinabi sa kanya na aliwin siya tuwing kaya niya. Ilang sandali bago ito, nagkaroon ng unang halik sina Miss Uto at Yumi, at dahil nalampasan na nila ang bahaging yon, inimbitahan niya ito sa kanyang lugar para subukan ang iba pang karanasan. Sinabi ni Yumi na ito ang una niyang beses sa silid ng isang lalaki, at nang sinabi nito na ito ang una niyang beses na mag-host ng isang babae,
Sinabihan niya ito na huwag nang magdala ng ibang babae. Pagkatapos nito, sinabihan siya ni Miss Uto na umupo sa kanyang kama, ngunit nag-aalangan siya sa posibleng maganap sa kama at kalaunan ay pinilit ang sarili na umupo doon. Di nagtagal, umupo si Miss Uto sa tabi niya, at matapos ang bigong pagtatangka sa pangkalahatang usapan, nagtapos sila sa pagtitigan sa mata ng isa't isa. Noon nga, ipinikit ni Yumi ang kanyang mga mata, naghihintay na maging mas kapanapanabik ang mga bagay. Mabilis na kumuha si Miss Uto ng libro mula sa kanyang koleksyon at tinanong kung maaari nilang basahin ito ng magkasama. Kaya nasayang nila ang sumunod na ilang oras sa pagbabasa ng isang nakakainip na libro, at nang matapos nila ito, muling nagtama ang kanilang mga mata, at ipinikit ni Yumi ang kanyang mga mata, iniisip na oras na para magkaalaman. Sa kasamaang palad, sinabi ni Miss Uto na oras na para ihatid siya sa bahay, upang maiwasan ang pagdududang tingin kung huli na silang darating sa bahay niya. Umuwi si Yumi kasama siya habang pinagsisisihan ng oras na ginugol niya sa pag-ahit para lang sa kung sakali. Ilang sandali pagkaraan, dumating sila sa bahay ni Yumi, at pinasalamatan siya ni Miss Uto sa pagpapakita. Pagkatapos, lumayo siya sa paningin at yumuko, labis na sinisisi ang sarili. Dahil sa kawalan ng lakas ng loob na lubusang samantalahin ang mga pagkakataon matapos ang napakaraming solo na ensayo. Makalipas ang ilang araw, nang bumalik na ang eskwela, si Miss Uto at Yumi ay magkasamang naglakad papunta sa eskwela. Noon din, tinanong niya si Miss Uto kung sa tingin niya ay magiging magkaklase sila, ngunit dahil walang pakialam ang tugon ni Miss Uto, sinama niya ito ng tingin at sinabing iba ang inaasahan niyang sagot. Kaya, sinabi ni Miss Uto na sana ay maging magkaklase sila, na ikinangiti muli ni Yumi. Sa kasamaang palad, dumating sila sa eskwela at nalaman nilang magkaiba na sila ng klase, at sa aklatan na lang sila pwedeng magkasamang magpalipas ng oras. Nalungkot dahil dito, nagreklamo si Yumi na hindi na masaya ang eskwela kung wala si Miss Uto at nagreklamo tungkol sa pagiging mag-isa. Ngunit inalo siya ni Miss Uto, na nagsabing lagi silang maaaring magkita sa aklatan pagkatapos ng klase. Upang gamaan ang kanyang pakiramdam, idinagdag niya na makakagawa pa rin sila ng mga alaala sa Pasko at Araw ng Mga Puso. Kalaunan, dumating si Yumi ng huli sa aklatan at humingi ng paumanhin habang ipinapaliwanag na nagkaroon siya ng bagong kaibigan sa klase. Pagkatapos ipaliwanag kung paano sila nagsimula, pinasalamatan ni Yumi si Miss Uto sa pagtulong sa kanya na malampasan ang kanyang social anxiety at tumingin-tingin ng aklat na inirekomenda ng kanyang bagong kaibigan. Pagkatapos, madalas na ikinwento ni Yumi ang kanyang bagong kaibigan tuwing magkasama sila, at kahit nang tawagan siya ni Miss Uto, umaasang magpaplano sila para sa katapusan ng linggo, sinabi ni Yuma na mayroon na siyang mga plano kasama ang kanyang kaibigan. Isang araw pagkatapos ng klase, kinukuha ni Miss Uto ang kanyang gamit mula sa locker room, at biglang dumating si Yumi, humihingi ng paumanhin sa hindi pagpakita sa library. Nang sabihin niyang kasama niya ang kanyang mga kaibigan, sinabi ni Miss Uto na ayos lang at umalis. Kaya't sinundan niya ito at patuloy na nagkwento tungkol sa kanyang mga kaibigan, ngunit pinatahimik siya ni Miss Uto at umalis. Gayunpaman, pagdating sa bahay, sinisisi niya ang sarili sa kanyang naging pag-asta kay Yumi at nagpa siya na humingi ng tawad kinabukasan. Kinabukasan, nagpa siya si Yumi na ipagpaliban ang kanyang lakad kasama ang mga kaibigan at nagtungo sa library, kung saan nakita niya si Miss Uto na nakikipag-usap sa ibang babae. Nagtataka si Yumi kung bakit nakaupo ang babae sa paborito niyang lugar at naghihintay hanggang sa umalis ang babae. Pagkatapos noon, nilapitan niya si Miss Uto, at mabilis itong humingi ng tawad sa pagiging masama sa kanya. Nang ipaliwanag nito na mas marami na siyang oras na ginugugol kasama ang kanyang mga kaibigan, inakusahan ni Yumi si Miss Uto ng pakikipag-ugnayan sa ibang babae at pagsubok na pigilan siyang gawin din ang ganoon. Pagkatapos nito, nagreklamo siya tungkol kay Miss Uto na nakikipag-usap sa ibang babae sa paborito niyang upuan, ngunit ipinaliwanag ni Miss Uto na tinutulungan lamang niya ang babae na pumili ng libro. Sa kabila nito, inakusahan ni Yumi si Miss Uto ng panloloko at sinisisi siya ng husto dahil ginawa niya ito sa lugar kung saan sila nakagawa ng maraming alaala ng magkasama. Gayunpaman, tinaasa ni Miss Uto ang kanyang boses, na sinasabing hindi siya nanloko. Kaya umalis si Yumi at ginugol ang nalalabing bahagi ng araw sa pagkumbinsi sa sarili na pinagtaksalan ni Miss Uto ang kanyang tiwala at dinungisan ang mga alaala nilang pinagsamahan.
Samantala, sinisisi ni Miss Uto ang sarili sa pag-arte dahil sa pagmamataas at inggit, at iniisip na nagiging mapagbigay si Yumi. Pagkatapos, sinisisi niya ang sarili sa paglampas sa hangganan kung sana ay napigilan niya ang kanyang damdamin at nakapag-adjust. Kinabukasan, sa aklatan, nakabungguan niya si Yumi, at nang tanungin nito kung ano ang ginagawa niya roon, napagtanto nila na pareho silang naghahanap ng isang partikular na libro na isa na lang ang kopya. Pagkatapos, umupo sila sa isang kainan para mag-usap, at iminungkahi ni Miss Uto na magkabati na sila, dahil nagiging ailangan na ang lahat. Pagkatapos niyang humingi ng tawad, muli, umuwi sila ng magkasama, at sa daan, napaisip si Miss Uto kung ano na kaya ang nangyari sa kanilang relasyon kung hindi niya sinira ang katahimikan. Bukod pa rito, iniisip niya kung bakit hindi ito nagpakita ng anumang senyales ng pagsisisi matapos siyang maling akusahan. Nang gabing yun, sinubukan ni Yumi na imbitahan si Miss Uto na dumalo sa isang festival kasama siya. Ngunit binura niya ang text at pumunta mag-isa sa festival, iniisip na susulpot ito tulad ni Santa tulad ng ginawa nito noong nakaraang taon. Sa puntong ito, na-realize niya na dapat sana ay kinausap niya si Miss Uto, dahil gusto niya talagang makipagbalikan at naiyak siya. Sa araw ng kanilang anibersaryo, nagpuyat si Yumi buong gabi, umaasa sa isang himala, ngunit walang nangyari. Pagkalipas ng isang buwan, si Yumi at ang kanyang mga kaibigan ay naghahanda para sa isang festival sa eskwelahan. Habang nagbabasa si Miss Uto sa silid-aklatan, nang dumating na ang festival, nagsasaya si Yumi at ang kanyang mga kaibigan habang si Miss Uto naman ay nananatiling mag-isa, nakakubli. Ito ay nagpatuloy ng mahigit isang taon, at si Yumi ay mag-isang nagdiriwang ng Pasko, iniisip ang huling Pasko na kasama niya si Miss Uto. Samantala, si Miss Uto ay nagpapasko sa loob ng bahay habang inis na inis sa mga mag-asawa sa telebisyon. Pagkatapos ng araw ng mga puso, sa kanilang pagtatapos, iminungkahi ni Miss Uto na maghiwalay sila, at agad namang pumayag si Yumi nang hindi nag-iisip ng 2 beses. Hindi nagtagal pagkatapos nito, ipinakilala ng tatay ni Miss Uto si Yumi bilang kanyang bagong minamahal, at opisyal na siyang naging kapatid sa labas ni Yumi. Sa kasalukuyan, tiningnan ni Yumi ang koleksyon ng libro ni Miss Uto habang nakadisplay ang kanyang mga kakanin at pumili ng isang librong babasahin. Gayunpaman, itinuro ni Miss Uto na ito ang parehong libro na binasa nila noong una siyang dumalaw sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya na nagpanggap lang itong nagbabasa habang abala ang isip sa malaswang pag-iisip. Bilang tugon, sinabi ni Yumi na inanyayahan niya siya at pinaupo sa kanyang kama para gawan siya ng hindi maganda. Nang umamin si Miss Uto dito, nagulat si Yumi at nagtanong kung bakit siya umatras, dahil lubos na siyang naghahangad ng matinding paglalapit. Nang marinig ito, pinagsisihan ni Miss Uto ang pagsakripisyo sa pagkakataon ng kanyang buhay dahil wala siyang lakas ng loob para gumawa ng unang hakbang. Makalipas ang ilang gabi, sa kasagsagan ng bagyo, nag-text si Yumi kay Yumi na hindi sila uuwi para sa gabing iyon. Noon din, nahulog ang manika ni Yumi, at sinulyapan niya ito. Hinahanap ang mga palatandaan ng pagkaposes. Pagkabalik niya sa pagbabasa, may gumapang na ipis, na ikinasigaw niya ng buong lakas. Bigla, sumugod siya sa kwarto ni Miss Uto, ipinapaliwanag na may ipis sa kwarto niya at sobra ang taranta niya. Pagkatapos, habang natutulog si Yumi sa kwarto ni Miss Uto, nagtaka siya kung bakit hindi siya pupunta sa kwarto niya gayong nasprayan na niya ng insecticide. Gayunpaman, itinuro ni Yumi na ang ipis ay nasa kwarto pa rin siya at sinasabi kay Miss Uto na aminin niyang natatakot din siya. Nang sandaling yon, sinabi niyang hindi uuwi ang kanilang mga magulang dahil sa bagyo, at ayaw na niyang nasa kwarto na may mga ipis. Kaya, tinanong ni Miss Uto kung bakit kailangan nilang matulog sa iisang kama, at tinanong ni Yumi kung sinusubukan ba niyang mag-move on sa kanya. Nang sinabi ni Miss Uto na hindi, sinabi ni Yumi na wala pa rin siyang lakas ng loob mula pa noong middle school. Pagkatapos ay pinatahimik niya ito at iminungkahi na matulog na sila. Ilang sandali ang lumipas, humarap siya kay Yumi at nakita niyang natutulog na ito, kaya nagtataka siya kung gaano nakatagal mula nang maging malapit sila sa isa't isa ng ganito. Sa sandaling yun, naalala niya ang mga magagandang araw nila noon, ngunit ipinaalala niya sa sarili na naghiwalay sila at naging magkapatid sa magulang. Kaya tumalikod siya, iniisip na hindi siya maaaring magkaroon ng natitirang damdamin. Kinabukasan, inihayag ni Yumi na hindi maaasahan si Miss Uto at idinagdag na nakakaawa na takot siya sa mga insekto.
Nang sabihin ni Miss Uto na tigilan na niya ang pagpapapubliko, nagtawanan ang kanilang mga magulang, at itinuro ni Yumi na para silang mag-asawang may tampuhan, habang inanunsyo ni Mena na malapit na silang maglakbay upang bisitahin ang kanilang mga kamag-anak. Pagkatapos ay nagtaka si Miss Uto kung sulit ba ang biyahe, habang idinagdag ng kanyang tatay na kailangan nila ang kanilang mga damit panlangoy. Nang marinig ito, sabi ni Miss Uto, siya'y magbabasa halos buong oras, ngunit iginigiit ni Yumi na magkasama silang mamili ng bagong swimsuit. Nang tanungin ni Yumi kung bakit kailangan, sinabi ni Yumi na hindi na kasya ang mga luma niyang swimsuit. Pagkatapos, nagbihis si Yumi, at nang makita ang kanyang salamin, tinanong ni Miss Uto kung bakit niya ito suot. Inabutan siya ni Yumi ng sombrero habang ipinapaliwanag na hindi sila pwedeng makitang magkasama sa publiko, dahil may mga chismis na nagde-date sila, kaya kinuha ni Miss Uto ang sombrero. Ilang sandali pagkatapos, sa tindahan, habang naghihintay si Miss Uto kay Yumi sa labas ng fitting room, tinanong niya kung may tao sa paligid at tinanong si Miss Uto upang tingnan ang kanyang swimsuit. Nagulat, tinanong ni Miss Uto kung bakit niya kailangan, at sinabi niyang hindi siya makapili dahil ito ang kanyang unang pagkakataon. Bago pa siya makatanggi, binuksan ni Yumi ang mga kurtina, nagbigay kay Miss Uto ng buong tanawin. Mabilis, umiwas ng tingin si Miss Uto at nagkomento na maganda yun sa kanya. Hindi humanga, sinabi ni Yumi na dapat ay may mas maganda siyang masabi, kaya tiningnan ulit ni Miss Uto at sinabing hindi niya maaaring purihin siya nang hindi nilalabag ang kanilang mga patakaran. Bigla, namula si Yumi at sinabing pinapatingnan niya ang swimsuit at hindi ang kanyang sarili. Mabilis, ibinaba niya ang kurtina at nagpasya na piliin ang swimsuit na sinukat niya. Sa kanilang pag-uwi, pinasasalamatan ni Yumi si Miss Uto sa pagsama sa kanya, at itinuro ni Miss Uto na magkasama lang sila dahil kailangan ng kanilang mga magulang ng pribadong oras. Di nagtagal, narating nila ang lugar kung saan sila nagkaroon ng kanilang unang halik at huminto sandali upang balikan ang sandali. Bigla, nilipad ang sombrero ni Yumi mula sa kanyang ulo, at sa pagtatangkang abutin ito, napalapit si Miss Uto sa kanyang labi at nagkatitigan sila. Sa sandaling yun, ipininid ni Yumi ang kanyang mga mata, umaasa na sasamantalahin ni Miss Uto ang pagkakataon, ngunit kinutuban niya sa noo. Nang araw ding yun, pinasalamatan ni Yumi si Miss Uto at ibinigay ang kanyang mga puna sa isang libro na hiniram niya mula rito. Nang humingi siya ng isa, inaasar ulit sila ng kanilang mga magulang, pero sa pagkakataong ito, namula si Yumi at umalis ng biglaan, tinatanong kung bakit hindi sila tumitigil sa pagkukomento kung paano sila magkakaugnay. Bilang tugon, sinabi ni Yumi na kakaiba lang panoorin siyang magkasundo ng maayos sa isang lalaki. Samantala, gaman ang pakiramdam ni Miss Uto dahil alam niyang nagbibiro ang kanyang mga magulang tungkol sa kanila bilang magkasintahan dahil pinagkakatiwalaan sila ng mga ito. Ilang araw pagkaraan, habang nanunood si Miss Uto ng pelikula sa bahay kasama si Asuna gamit ang kanyang kondongan bilang unan, umupo si Yumi upang magbantay gaya ng dati at hiniling na sana'y bumagsak sila sa lupa. Sa puntong yun, nakita niya si Asuna na nagbubukas ng zipper ng kanyang damit upang magpalamig at inisip na siguradong may binabalak itong kalokohan. Sa puntong yun, inabot ni Asuna ang kanyang kamiseta at hinahaplos ang kanyang dibdib habang biglang naiisip ni Yumi si Miss Uto na ginagawa ito para sa kanya at nagmumungkahi ng kasal pagkatapos. Sa dulo ng pelikula, hinihingi ni Asuna ang review ni Miss Uto, at habang sinasabi niya ang kanyang mga saloobin, lumuluhod siya at inilalapit ang kanyang dibdib sa mukha ni Miss Uto. Nang makita ito, pinapanood ni Yumi si Miss Uto upang makita kung masisira siya. Habang abala sila sa pelikula, napunta sa likod si Yumi dahil nakatuon ang atensyon niya kay Asuna sa buong pelikula. Pagkatapos ay hiningi ni Miss Uto na salinan siya ng tsaa, ngunit sinabi ni Yumi na wala na siyang makuhang ibang tasa, kaya sinasalinan niya ito ng tsaa sa kanyang tasa. Pagkatapos, umiinom si Miss Uto mula sa tasa. Nakagulat kay Asuna, na pagkatapos ay itinuro na nagkaroon sila ng isang hindi direktang halik. Nang tanungin niya kung sila ay mula sa angkan ng Lannister, humikab si Miss Uto at sinabing inaantok siya, kaya inalok siya ni Yumi ng kanyang kondongan bilang kabayaran. Nang malapit na niyang tanggapin ang alok, pinigilan siya ni Yumi. Pagkatapos ay sinabi ni Asuna na ayaw niyang palampasin ang mga tanawin ng kanyang mga bundok mula sa ibaba at inalok siyang linisin ang kanyang mga tainga habang siya ay umiidlip sa kanyang kondongan. Nang marinig ito, sinabi ni Miss Uto na nakakatakot ang kanyang alok,
kaya inilagay niya ang kanyang ulo sa kondonga ni Yumi. Nang makita na nakalog out si Miss Uto, yumuko si Asuna at naisip ang linisin ang mga tainga ni Miss Uto habang siya ay natutulog, ngunit pinigilan siya ni Yumi na gawin ito. Kaya, pinili niyang halikan si Miss Uto habang natutulog ito. Pagkatapos, ginulat si Yumi, ipinaalala niya kay Asuna ang kanyang presensya. Bilang tugon, sinabi ni Asuna na ito ang magiging una niyang halik, kaya pinayuhan siya ni Yumi na ilaan ito para sa isang lalaking karapat-dapat. Kapag iginiit ni Asuna na si Miss Uto yun, idinagdag niya na dahil sila ni Miss Uto ay nagkaroon na ng mga Mason-si ng sandali, magiging mahusay ito para sa isang dilantad na ugnayan. Pagkatapos, nagpasya si Asuna na iwan ang natutulog na si Miss Uto sa kanyang kapatid na may pagkahumaling, at nang siya ay lumabas, pinanood ni Yumi si Miss Uto na matulog. Sa sandaling yun, napagtanto niya na nagpigil si Miss Uto sa kanilang mga Mason-si ng sandali dahil sa pagbalik. Sa dati nilang kalagayan ay sisira lamang sa kanilang bagong buhay ng magkasama. Nang lumaon sa araw na yon, tinanong ni Yumi si Yumi tungkol sa relasyon ni na Miss Uto at Asuna, dahil madalas itong bumibisita. Kaya, ibinunyag ni Yumi na matalik lang silang magkaibigan na nasisiyahan sa samahan ng bawat isa. Kaya, sinimulan niyang ipaliwanag ang lahat ng nangyari, ngunit naparami ang naiibahagi tungkol dito. Nang usisain pa ni Yumi ang karagdagang detalye, ibinunyag ni Yumi ang lahat ng nangyari sa pelikula, at naghinuha si Yumi na si Asuna ang angkop para kay Miss Uto. Sa sandaling yun, sumingit siya na dapat magkaroon ng kasintahan si Yumi, o may iwan siya, ngunit sinabi ni Yumi na hindi siya nakikipagkumpetensya sa kahit sino. Di nagtagal, sa kanyang silid, inaamin ni Yumi sa kanyang sarili na si Miss Uto lang ang gusto niya at nare-realize niya kung gaano yun mali pakinggan. Noong nagde-date sila noong high school, hindi mawala sa isip ni Yumi si Miss Uto, at dumating ang tawag niya sa tamang oras. Kaya, sinagot niya ang tawag, sabik na makipag-usap sa kanya. At nang maubusan sila ng sasabihin, iminungkahi ni Miss Uto na ipagpatuloy na lang nila sa ibang pagkakataon. Sa totoong oras, binisita ni na Miss Uto at ng kanyang pamilya si Natsumi, ang kanyang lola, at dahil ngayon lang sila nagkita, ipinakilala ni na Yumi at Yumi ang kanilang sarili. Habang ipinapakita nila kung gaano kagaling magkasundo sina Miss Uto at Yumi, biglang lumitaw si Madoka, ang second cousin ni Miss Uto, at niyakap siya. Habang nagkukumustahan sila, dumating si Chikuma, isa pang mahiyain na pinsan, ngunit nagtago nang makita si Yumi. Pagkatapos ay ipinakilala ni Mine sina Madoka at Chikuma. Pagkatapos nito, inihayag ni Madoka na magkakaroon ng pamilya ng welcome barbecue sa tabi ng ilog at sinabihan sila na magsuot ng kanilang mga panglangoy. Maya-maya, sa ilog, lahat ay nagkukumustahan habang nag-e-enjoy sa kanilang barbecue, ngunit si Miss Uto ay nakaupo ng mag-isa sa ilalim ng kalapit na puno. Habang pinagmamasdan siya ni Yumi, nagtataka kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Madoka na naging single father si Mine ilang sandali pagkatapos ipanganak si Miss Uto at nahirapang palakihin siya. Dagdag pa, sinabi ni Madoka na nag-aalala ang buong pamilya sa kanya, dahilan upang marealize ni Yumi na muling nagpakasal si Mine dahil dito, kaya't nagpasya siyang protektahan ang kanilang bagong pamilya anuman ang mangyari. Bigla, hinawakan ni Madoka si Yumi habang pinupuri ang kanyang magandang pangangatawan at swimsuit. Nakakagulat, tinanong niya si Yumi kung pinili ba ng nobyo nito ang swimsuit para sa kanya. Ngunit dahil palagi itong sumusulyap kay Miss Uto, pinagdugtong-dugtong ni Madoka ang mga piraso at naintindihan ang sitwasyon. Mabilis na sinabi ni Yumi na hindi ito ang iniisip niya, kaya't ipinahayag ni Madoka na pakiramdam niya'y nalalayo siya sa buhay ni Muto dahil tumanggi siyang magbukas loob sa kanya. Bukod pa rito, ibinunyag niya na inalagaan niya ito mula pa pagkabata, ngunit palaging nilalamig ang pakikitungo sa kanya tuwing kinakausap niya ito. Noon din, nabitawan ni Miss Uto ang kanyang plato at sinabi sa kanyang tatay na babalik na siya. Nang magpasalamat si Mine sa kanya, nagtaka si Yumi kung para saan habang umaalis si Miss Uto. Biglang tinawag siya ni Madoka, tinanong kung bakit siya bibisita sa ilog nang hindi lumalangoy. Bilang tugon, sinabi ni Miss Uto na tatanggi siya, kaya nagpa siya si Madoka na huwag siyang paalisin. Nagmadali siyang naghanda at nagbihis si Yumi, at lamusong sila sa ilog na nakasuot ng kani-kanilang swimsuit. Nang gabing yun, sa bahay habang nagpa-party ang lahat, nakasalubong ni Yumi si Madonna habang nagsisilbi ng inumin, at hiniling niya kay Yumi na ipaalam kay Miss Uto na turn na niya ang paggamit ng paliguan.
Matapos magpahiwatig si Madoka na baka nasa pag-aaralan ng kanyang lolo, doon dumiretso si Yumi at nakita si Miss Uto na nagbabasa ng librong pinamagatang The Dancing Girl. Kaya nilapitan niya ito at ipinagbigay alam na turn na niya sa paliligo, at isinara ni Miss Uto ang libro. Pagkatapos ay tinanong ni Yumi kung bakit hindi siya gumamit ng bookmark, at bilang tugon, sinabi ni Miss Uto na naaalala niya ang buong kwento at idinagdag na hindi niya mahahanap ang libro sa ibang lugar. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na yun ay autobiography ng kanyang lolo, na siya mismo ang naglathala. Matapos ikwento kung paano niya natuklasan ang libro, tinanong ni Yumi kung gaano yun kainteresante. Ipinaliwanag naman ni Miss Uto na kahit hindi niya naiintindihan ang mga salita sa libro noon, binasa niya ito hanggang matapos. Pagkatapos, ibinunyag niya na isinasaad ng aklat kung paano naging bihag ang kanyang lolo sa Unyong Sobyet. Dahil sa kuryusidad, tinanong ni Yumi kung sino ang dancing girl, at isiniwalat ni Miss Uto na nakilala ng kanyang lolo ang isang babaeng Siberian. Pagkatapos ay iminungkahi niyang basahin niya ang aklat para malaman ang karugtong, kaya inabot niya ito sa kanya at umalis para maligo. Noon din, pinigilan siya ni Yumi para tanungin kung may iba pa bang nakabasa ng aklat, ngunit sinabi ni Miss Uto na maayos itong nakatago nang matagpuan niya ito. Matapos pagtakhan kung bakit niya ito may babahagi sa kanya samantalang hindi pa ito nababasa ng kanyang ama, binuksan ni Yumi ang aklat at nagsimulang magbasa. Nang matapos niya ang aklat, may pamatak na luha niya sa huling pahina, at habang nagpapanik, napansin niya ang isang tuyong patak ng luha sa pahina. Naisip niya na malamang umiyak din si Miss Uto pagkatapos basahin ang libro. Maya-maya, bumalik si Miss Uto at tinanong kung natapos niya. Bilang tugon, ikinwento ni Yumi na umibig ang kanyang ama, kaya tinanong niya si Miss Uto kung ano ang unang pag-ibig niya. Nang sabihin niya na ang una niyang pag-ibig ay mahilig tumawa, naisip ni Yumi na si Madoka yon. Kinabukasan, inanunsyo ni Madoka na mayroon silang mga sample ng tela na mapagpipilian. At nang isipin niya kung gaano kaganda si Yumi sa lahat ng mga sample, napansin niya na distray daw si Yumi. Kaya tinanong ni Madoka kung may nangyari ba sa pagitan nila ni Miss Uto. Umamin naman si Yumi dito, ngunit sinabi niyang walang ginawa si Miss Uto. Nang ipaliwanag niya na, naiisip niya kung gaano siya naging makasarili mula nang makilala niya si Miss Uto. Dahil interesado, tinanong ni Madoka kung in love siya kay Miss Uto, at tinanong naman ni Yumi kung ano ang pagkakaintindi niya sa pag-ibig. Kaya inilarawan ni Madoka kung paano bumibilis ang tibok ng puso ng mga tao at kung paano sila nangangarap na halikan ang kanilang crush kapag in love sila. Narinig ito, itinuro ni Yumi na hindi ito naiiba sa pagnanasa. Kaya sinabi ni Madoka sa kanya na huminto sa pag-iisip ng malalim at maghanap ng mga pagkakataon para ayusin ang kanyang nararamdaman. Nang sabihin ni Yumi na wala siyang ideya kung paano magsisimula, sinabi ni Madoka na mayroon siyang naiisip. Nang araw na yon, habang naghihintay si Yumi sa isang silid, dumating si Madoka kasama si Miss Uto at sinabi sa kanila na hanapin ang nawawalang bombilya sa isang tumpok ng mga drawer. Kaagad, umalis siya. Naintindihan ni Miss Uto ang nangyayari at tinanong si Yumi kung ano ang gusto nitong pag-usapan. Ngunit dahil biglang nawala ng boses si Yumi, umupo si Miss Uto at nag-abala sa kanyang telepono. Kaya sinubukan ni Yumi na alamin ang ugat ng kanyang problema at inisip ang lahat ng nangyari mula nang bumisita sila sa kanilang mga kamag-anak. Sa huli, napagtanto niya na kumakapit pa rin siya sa mga damdaming dapat na niyang binitiwan. Naisip niya noon na kailangan niyang buksan ang lumang sugat upang malutas ang kanyang mga problema. Kaya lumapit siya kay Miss Uto at inihayag na ito ang kanyang unang pag-ibig. Pagkatapos nito, inihayag niya na pinagsisisihan niya ang lahat ng naging mali sa kanilang relasyon at naisip niyang malaya na siya nang maghiwalay sila. Pagkatapos ay ipinaliwanag na dapat sinubukan niyang iligtas ang kanilang relasyon at lumuha habang ipinagtatapat na isinantabi niya ang kanyang unang tunay na pag-ibig. Sa pagkarinig nito, niyakap siya ni Miss Uto habang humahagulgol siya. Nang matapos siyang umiyak, tinanong ni Miss Uto kung ano ang gusto niyang pag-usapan. At itinuro ni Yumi na narealize niya na si Madoka siguro ang kanyang unang pag-ibig. Gayunpaman, pinabulaanan nito ni Miss Uto, sinabing wala siyang naging damdamin para rito. Pagkatapos ay ipinaalala niya ang kanyang pahiwatig tungkol sa kanyang unang pag-ibig. Ngunit nagkomento si Miss Uto na sa kabila ng pagiging henyo niya sa paaralan, isa siyang mangmang pagdating sa mga bagay ng puso. Kaya't niloko niya ito at nang maniwala siya rito, tumawa si Yumi.
Pagkatapos ay lumabas si Miss Uto habang inuulit na ang kanyang unang pag-ibig ay mahilig tumawa. Noon din, napagtanto ni Yumi na siya ang pinag-uusapan niya sa buong panahon. Kaya siya ay namula. Kinabukasan, habang naghahanda sila para dumalo sa isang pista, pinuri ni Madoka ang itsura ni Yumi sa kanyang kasuotan. Habang patuloy siyang pinupuri si Yumi, dumating si Miss Uto sa kanyang kasuotan, na nagpalaki ng mga mata ni Yumi. Pagkatapos nito, tinanong niya kung maaari siyang makakuha ng litrato. At nang kunin ni Miss Uto ang kanyang telepono, sinabi niya na hindi niya ibig sabihin ay mga larawan niya. Ngunit bago pa siya matapos, ni-unlock ni Miss Uto ang kanyang telepono. Habang nagtataka siya kung paano niya nalaman ang kanyang password, kinuna ni Miss Uto ng litrato sila Yumi at Madoka. Ilang sandali pagkatapos, sa lugar ng pista, tinanong ni Yumi si Miss Uto kung bakit siya dumadalo sa pista kahit kinasusuklaman niya ang mga uwak. Pagkatapos, ipinaliwanag niya na siya'y pupunta dahil walang ibang makasama si Madoka. Dahil sa pagtataka, tinanong ni Miss Uto kung bakit din siya dumadalo sa pista kahit galit din siya sa mga tao, ngunit sinabi ni Yumi na sinisikap niyang gumawa ng magagandang alaala. Sa sandaling yun, dumating sina Madoka at Chikuma at nagmungkahi na maghawak kamay sila upang hindi magkahiwalay. Gayunpaman, sinabi ni Miss Uto na matatanda na sila at kayang alagaan ang kanilang sarili, ngunit hindi ito pinansin ni Yumi at hinawakan ang kamay niya habang sinasabing responsibilidad niyang panatilihin siyang ligtas bilang nakatatandang kapatid. Nahanga, pinuri ni Madoka si Yumi para dito, ngunit tumutol si Miss Uto, sinasabing siya ang nakatatandang kapatid. Kaya sabi ni Madoka, hindi na mahalaga basta't ingatan niya si Yumi. Habang naglalakad sila sa loob ng perya, tinanong ni Madoka kung gusto nilang kumain dahil binigyan sila ng sapat na pera ng kanilang lola para magpakasasa. Bigla silang dumating sa isang tirahan ng baril at iminungkahi ni Madoka na subukan ni Chikuma. Nang siya ay umasinta, inilapit ni Madoka ang kanyang dibdib sa likod nito upang tulungan siyang mag-focus, na ikinagulat ni Yumi. Gayunpaman, nang siya ay pumutok, hindi bumagsak ang librong tin-arget niya. Kaya tinawag ni Madoka si Miss Uto para tulungan sila. Ilang sandali pa, inasinta ni Miss Uto ang baril sa kanyang target, at bigla, sinunod ni Yumi ang payo ni Madoka at inilagay. Isinandal ang kanyang katawan kay Miss Uto para tulungan siyang makatutok ng tama. Gayunpaman, nadapa si Yumi at naistorbo ang pagtutok ni Miss Uto, ngunit kalaunan ay nagawa pa rin niyang manalo ng isang stuffed animal na ibinigay niya kay Chikuma. Tuwang-tuwa, nagpasalamat si Chikuma kay Miss Uto at ikinagulat ito ni Yumi. Kaya tinanong niya si Miss Uto kung paano niya nalaman na gusto ito ni Chikuma. Bilang tugon, sinabi ni Miss Uto na ito ay isang karakter mula sa larong nilalaro ni Chikuma. Pagkatapos, tinanong ni Miss Uto si Yumi kung sinadya ba niyang banggain siya, ngunit sinabi ni Yumi na hindi niya gagawin yun ng sinasadya. Habang pinagtatalunan nila yon, iminungkahi ni Madoka na magpatuloy na sila. At di nagtagal, nakita nila ang mga magulang ni Miss Uto na kausap ang isang matandang babae na nagngangalang Kedwin. Mabilis, sinamantala ni Yumi ang pagkakataon para ipakilala si Yumi, at nagkomento ang babae na maganda na may kapatid si Miss Uto. Pagkatapos ay sinabihan niya si Yumi na alagaan si Miss Uto, na nagpatakas sa kanya kung hindi pa ba siya sapat ang edad para alagaan ang sarili niya. Pagkatapos nito, sinabi ni Kedwin na isang perpektong lugar para sa panunood ng paputok ang naireserba para sa kanila. Nang marinig ito, pinasalamatan siya ni Mina, at habang nagtataka sila kung ano ang gagawin bago ang paputok, napansin nila na nawawala si Miss Uto. Noon din, binanggit ni Madoka na nawawala si Miss Uto taon-taon bago ang paputok. Nang marinig ito, napagtanto ni Yumi na si Miss Uto lang pumunta sa salo-salo ng pamilya dahil sa pakiusap ng kanyang ama. At napagtanto rin na si Miss Uto ay may pakialam sa kanyang pamilya. Dahil dito, naalala ni Yumi ang bawat bersyon ni Miss Uto na nakita niya sa paglipas ng mga taon at naisip niyang hindi niya ito mauunawaan ng ganoon kung nanatili lang siyang kasintahan nito. Kaya nagpasya siyang hanapin si Miss Uto, at habang papunta, naisip niya ang autobiografiya ng lolo nito. Samantala, si Miss Uto ay nakaupo sa isang liblib na lugar at iniisip ang lahat ng hindi maganda sa kanyang buhay. Dahil sa mga ito, kinahabagan siya ng mga tao, ngunit dahil hindi niya naiintindihan kung bakit, isang butas ang nagsimulang lumaki sa kanyang kalooban. Gayunpaman, nagbago ang mga bagay para kay Miss Uto matapos niyang basahin ang kanyang dakilang Lolo's kwento sa unang pagkakataon.
Ito ang nagbukas ng kanyang mga mata sa mundo ng mga libro, kung saan marami siyang natutunang aral. Pagkatapos nito, nakilala ni Miss Uto si Yumi, at kahit na hindi ito gaanong mahalaga sa simula, nahulog ang loob niya sa huli. Kasabay nito, hinahanap ni Yumi si Miss Uto habang iniisip kung paano siya naging tagapagligtas ni Miss Uto at sinira ang lahat. Hindi nagtagal, nakita niya si Miss Uto na nakaupo mag-isa at sinabi na gusto nito ang madidilim at maruruming lugar. Bilang tugon, tinanong ni Miss Uto kung pinuntahan siya nito para tuyain, na tinatawag siyang taluna na hindi makasundo ang kanyang pamilya. Gayunpaman, sinabi ni Yumi na matagal na niyang nalaman yun at ipinaliwanag kung paano niya ito natagpuan sa pamamagitan ng paghula sa paborito nitong lugar. Pagkatapos ay umupo siya kasama nito at tinanong kung naaalala nito ang unang beses na naghalikan sila. Nang sabihin ni Miss Uto na naaalala niya, sinabi ni Yumi na yun ang dahilan kung bakit niya na-unlock ang kanyang telepono, at iminungkahi ni Miss Uto na gumamit siya ng mas mahusay na password. Bilang tugon, itinuro ni Yumi na dahil tama ang hula nito sa kanyang password, dapat ay ginamit din niya ang parehong password sa isang pagkakataon. Sa mga sandaling yun, nagbalik-tanaw sila sa mga pangyayari sa date na yun, at sinabi ni Miss Uto na sigurado siyang nakapagbasa si Yumi tungkol sa mga unang halik. Bilang tugon, sinabi ni Yumi na nagbabasa lang siya ng ilang artikulo para sa pananaliksik sa paksa at idinagdag na sana ay pinuri man lang siya nito sa kanyang pagsubok. Kaya sinabi ni Miss Uto na matapang siya at madiskarte, at siguradong pinraktis niya rin ang paghalik. Nagulat si Yumi at tinanong kung paano niya nalaman, at itinuro ni Miss Uto na imposibleng nagawa niya yun ng perpekto sa unang subok pa lang. Ilang sandali pagkatapos, tinanong ni Yumi si Miss Uto kung bakit siya nito piniling makipag-date, at ibinunyag niya na kagagawan lang ito ng tadhana dahil pwede namang kahit sino. Idinagdag niya pagkatapos na hindi sana sila nag-date kung nakilala niya si Hasana ng mas maaga. Pagkatapos, tinanong niya kung nasiyahan ba ito sa kanyang sagot, ngunit binaliwala ni Yumi ang tanong nito at sinabing oras na. Bigla, lumiwanag ang kalangitan dahil sa mga paputok, at habang sabay nilang pinapanood yon. Hinawakan ni Yumi si Miss Uto at hinalikan. Kinabukasan, habang nag-iimpake si Yumi para umalis, tinanong ni Madoka si Yumi kung paano ang nangyari sa kanila ni Miss Uto noong nakaraang gabi. Sinabi niya na nagkaroon sila ng kaunting progreso kahit papaano, na humanga kay Madoka, na nagsabi naman sa kanya na tumawag kung kailangan niya ng tulong. Biglang sinipa ni Chikuma si Madoka, na pagkatapos ay bumagsak sa harap ni Consul at ng bata habang nanunood si Yumi. Pagkatapos, binisita niya si Natsumi para magpaalam. Sinabi ni Natsumi kay Yumi na alagaan si Miss Uto, ngunit sinabi ni Yumi na gagawin niya ang kanyang makakaya kahit kaya ni Miss Uto ang sarili niya. Sa kanilang paglabas, nagtanong si Miss Uto kay Yumi kung ano ang pinag-usapan nila ni Natsumi, ngunit sinabi ni Yumi sa kanya na hulaan na lang niya. Sorpresa! Nagtataka si Miss Uto kung bakit kakaiba ang kanyang ikinikilos, at bago pa siya makasagot, sinabi ni Yumi na huwag siyang mag-alala dahil magkapatid na sila. Nang maglaon, nang magsimula muli ang klase, napagkamala ni Minami at Kogor si Miss Uto na isang Casanova na mahilig sa kababaihang may malalaking dibdib. Habang sila ay nagsasabi ng kanilang saloobin, ipinakilala ni Miss Uto si Asuna sa kanila at sinabing nagkasundo agad sila matapos magkakilala kamakailan. Matapos niyang ipakilala ang lahat, patuloy na ginugulo ni Kogor si Asuna, kaya mahigpit na hinawakan ni Minami ang kanyang braso at sinabi na, hindi yan ang iniisip niya. Sakto namang sumingit si Yumi para paghiwalayin sila at sinabi kay Miss Uto na masaya siya dahil sa wakas ay nagkaroon na ito ng kaibigan, hindi tulad nung nasa gitnang paaralan siya. Sa tingin mo ba ay makakatira si Miss Uto sa iisang bubong kasama ang kanyang unang pag-ibig nang hindi lumalabag sa mga patakaran? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comments, at kung nagustuhan nyo ang video na ito, i-like at mag-subscribe sa channel para sa iba pa. Salamat sa panunood.